Education, education. Ating salamin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang Biyernes na umaga, buong Pilipinas, ang Vicky Girl! Magandang umaga kay Patty. At syempre, pareho tayong magandang parehong kwelyo natin. Parehong Twinning kwelyo natin. tayo. Oo. Yan, it's a Beautiful Friday. Beautiful Friday A ngayon. beautiful Friday. Yes. Nako, weekend na naman ang pinakahihintay nating araw. Pero mas special ngayon dahil holiday ngayon. Diba? Pero mas kina-holiday, nandito pa rin po tayo. Kaya kami po ay nagtatanong sa inyong mga nakikinig at nanonood, kamusta po ang inyong bakasyon? Kayo ba ay gumising ng maaliwalas? Oo. Di ba? Hindi kayo nag-iisip ng traffic, hindi kayo papasok sa eskwelahan, hindi kayo papasok sa opisina, kayo po ay komportable sa inyong mga tahanan, umiinom ng mainit na kape, Hot chocolate. o mainit na tsokolate, o gatas, Gatas. o kumakain ng masarap na mga sinangag na mga tapsilog, Mga silog-silog, ganun. Sarap tosilog, niyan. Oo. ano pa ba, mga taps, ano pa ba, longganisa, Wow. bangus, Oo. o ano pa bang mga pwedeng kainin? Marami kumakain ngayong araw na to ng bangsilog. Bangsilog, ano Oo, yung bangsilog? bangus. Bangus. Siyempre, marami kumakain ngayong araw ng isda. Isda, o biyernes, Yeah, no? oo, biyernes. At saka marami rin sa ating mga fans, ang Mga fans, sila si ay Ruby. nandyan sa may beach, Oo. di ba? Naiingit sila, nagpapaiingit sila, nagpapaitim sila. Oo. Pero ingat-ingat lang dahil napaka-init po ng araw at alam naman natin yan, masama sa balat natin, kaya dapat nagsa-sunblock pa rin tayo. Tama. Sunscreen, ayan. Sunscreen, diba? sunblock. Tapos, syempre, uminom pa rin tayo ng maraming tubig para hindi po tayo nade-dehydrate. Tapos, ano pa rin tayo, kumain tayo ng balansyadong diet. Balansyado, bagong... Balanced diet. Sa Bagong salita ba yun? Balansyado, Hindi, balanse. kasi, balancing diet. Kasi nga, importante, usually, pag bakasyon tayo, nako, napapakain tayo ng maraming junk Ang food. sarap naman kasi talaga kumain. Di ba? Habang nanonood ka lang ng TV, Oo. di ba? Nagchichirya ka. Oo. Naku, yung mahirap doon, yung mga chicharon. Naku, chicharones. Putok batok. O, di ba? Kaya dapat healthy pa rin. Ano ba yung mga healthy na mga chichirya? Meron ba? Popcorn. Pwede, kasi Pwede. wala siya masyadong calories. Wala masyado. Ito, kung gusto niyo talaga, kung gusto niyo magtiis ganda, ay magtiis-tiis, yung mga Chips na gulay. Gulay. Oo, Pero diba? hindi, fried din yun eh. Fried ba so, rin maghanap yun? po kayo ng yung French fries. Gulay yun patatas. Patatas. Gulay ba ang patatas? Hindi ko alam. Carbs. Hindi. Oh, It's carbs siya. Pero halimbawa yung mga carrot sticks, Carrot sticks, cucumber, singkamas. Ayun, favorite singkamas, yun. Singkamas na may carrots. suka. Oo, ay suka. Oo, Ako gusto ko try mo. asin. Singkamas? Oo, yung asin, yung rock salt dapat. Wow. Para, di ba kasi yung parang singkamas, parang matubig-tubig. Oo, matubig-tubig. So, magiging medyo maalat-alat pag isaw-saw mo sa, sa rock salt, sa pink salt, kung social hindi ko ka. pa siya natusubukan. Subukan ko nga yan. Subukan mo yan. Ay, masarap yung chichirya yun. Oh, Yung chichirya. carrot, Nako, ito cucumber. talaga healthy talaga. Ako gusto ko chicharon, potato chips, french fries, tsokolate. Nako, yung mga pangpataba talaga. Pero whatever it is, basta balanced diet, tsaka dapat Everything. mag-exercise. Everything in moderation. Everything in Ika nga ni moderation. Patty, balansyado dapat ang Balenciaga. Yes. Parang bagong bag yan. Di ba, Balenciaga bag? Ito, balansyadong diet. Ayan, social. Social. Ayan. Sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila 1062, ayun po, kung kayo po ay papunta pa lang sa inyong vacation destination, ingat po sa pagmamaneho, magbaon ng maraming pasensya at maraming pa rin, mga kwento. Masarap yung nagro-road trip ka, tapos may kasama ka sa kotse, tapos kwentuhan lang kayo, di ba? Tapos tawanan lang, tapos mga pamilya, nag-games, di ba? Yung spot, ano Ay, ba ganyan kami ng mga anak mga ko. bata, di ba? Oo. Ay, I see something red. green. Oo, di ba? Ayan, tapos unahan kayo, Unahan di ba? kayo, Tapos may oo. in-invento rin ako ng mga games dati nung bata pa sila. Yung Oo. halimbawa, yung kakantayin the singing game. Name the tune. Parang name the tune. Pwede name the tune. Oo. Pero halimbawa, ito singing game, halimbawa, umpisa mo sa isang kanta. Ewan ko kung naabutan mo tong kantang to nung bata ka. Anong kanta? Itong games na to nung Anong bata ka. game? Halimbawa, kakanta tayo ng
ASPN, Oh. ano sa palagay mo? Tapos mo, dagdagan mo, dugtungan mo. So, hindi ko pala inimbento. Hindi mo pa Ni-revive ko lang. Oo. So, Yan. ayan yung mga dapat talaga para hindi tayo nabubur yung sa sasakyan, di ba? Hindi nabubur yung mga bata. Naiinis ako sa mga anak ko pag dati, are we there yet? Are we there yet? Are we there ayun yet? yata yung common nila na sinasabi, no? Sa Di ba, mga pag road trip, naiinip ano? na sila, Oo. di ba, kunyari, pupunta kami ng Baguio, syempre, 4 na oras yan, di ba? Oo. So, parang 30 minutes pa lang, are we there yet, mommy? Are we there Diba? yet? Pero kakamiss, aminin mo. O, Kasi malalaki yung mga anak natin. O, ngayon nga, nakikinig na nila sa mga earpod nila, hindi na Oo. sila nagsasalita, nakikinig na sila, o tutulugan Diba? O ka na tutulugan lang. ka. Correct. Ay, pero oo. po yung mga pasahero, huwag yung tulugan ng inyong mga Yes. piloto. Kung kayo po ay pagod, nako, pumunta kayo sa rest area. Tama, 'Di ba? oo. Either gasolinahan, mag-park kayo, Tama. tapos umidlip kayo ng maski na ilang minuto. Oo. Tapos syempre po, wag talaga kayo uminom Oo. kung kayo po ay Wag na, magmamaneha. wag yan. Don't drink and Wag na, drive. wag yan. Tsaka Nako. sabi nila, huwag mong labanan ang iyong Antok. Oo. Patulan mo siya kapag kayo po ay ang driver. Oo. Dahil tandaan nyo, nakasalalay po ang buhay ng inyong mga pasahero. Pasahero, correct. At ng iba pang motorista sa Correct. labas. Ayan. So, kung alam mo ikaw ay babiyahe the following day, Oo. edi dapat the night before, you get your complete 7 to 8 hours of Tama, sleep. Huwag kayong oo. magpupuyat, di ba? Huwag kayong iinom ng mga yung mga energy drinks na yan, Naku. yung mga pangpagising. Ay, delikado. Oo. Oo. So, tandaan nyo po ha, blow bagets, di ba? Yung Oo, yung sa mga sasakyan. Oo, siguraduhin nyo po na maayos po ang inyong mga brakes, ang inyong mga Correct. ilaw. Battery, ilaw, Oo. gasolina, maski na Wheels. nagtataas. Correct. Yan, Oo. oo. Okay. Anyway, ESPN pa rin tayo. Ating silipin panahong nagdaan. Ito, ang tawag po natin dyan, a day in history. Noong April 3, 1898, ito po sa mga tiga Cebu. Nag-aklas po ang 179 po na revolusyonaryong Cebuano dyan po sa Cebu City. Laban po sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ayaw nila sa pamamahala ng mga Kastila. Armado lamang po ang mga bolo at iba pang traditional na sandata. Sinalakay po nila ang mga Kastila na mahigit 300 taong naghari po sa lugar dyan po sa Cebu. Di ba dyan nga naglanding si Magellan sa Cebu? So pinamunuan sila ng katipunerong mula po sa tubong bakong Negros Oriental na si Pantaleon Villegas na gumamit po ng alias na Leon Quilat. Yan ang pangalan niya. Si Pantaleon ay mas kilalang Leon Quilat. Dahil po sa kanilang determinasyon at bilis, nasukol ng mga revolusyonaryo ang mga Kastila at pansamantala nilang nakuha ang pamamahala sa lungsod. Pero dahil po sa pagdating ng higit na mas malaking puwersang Kastila, di syempre nagalit ang mga Kastila. Ganon Di Oo. nagpadala sila na mas maraming puwersa. Kabilang po dyan ang isang gunboat na ang tawag po dyan sa gunboat na yan ay si Maria Cristina. Oo. Napilitan po silang umatras, itong mga Pilipino. Umatras sila patungo sa mga bundok sa hilaga ng Cebu City. So habang naghanap po sila ng kanlungan sa Carcar, Cebu, pinaslang si Leon Quilat ng dalawa niyang alalay. Grabe. He was killed by his own aides. Grabe. Drinag daw siya, tapos habang tulog siya, doon siya pinatay. So namatay siya noong April 8 naman. So bagamat maigsing pangyayari lamang ito, mahalagang bahagi ang pag-aalsang ito bilang ambag po ng Cebu sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas. At dahil po sa katapangan ni Leon Quilat, Oo. siya po ay tinayuan ng isang monumento po dyan sa Carcar, Cebu. Nakita ko yata yan. Nakita mo Bisita ko yan? Oo. Ang Carcar rin, they're famous also for their chicharon. Chicharon, Believe yes. it or not. Oo, And oo. their lechon. Oo. Ang sarap dyan sa Carcar. Talagang kung papunta ka ng Carcar, madadaan mo talaga sa highway nila. Nice. Sunod-sunod. Lahat ng mga Sarap. pwesto, nagbebenta po talaga ng So, chicharon. yung cholesterol mo, kailangan palang bantayan dyan. Oo, kapag talaga. bibita ka So, sa Carcar. ayan po ang nangyari sa this day in history po natin kay Leon Quilat. Yan. Ikaw naman. Kaya yung mga hello po sa ating mga kababayang Sa Cebuano. Cebu. Ayan. Mga matatapang. Matapang talaga sila. Pero Yes. talagang pagmahal yung mga Cebuano. Correct. Ang mga taga-Visayas talaga matatapang. Kasi, Oo. yan, mga Cebuano, ako, waray. Mga Waray. waray. Ito naman. Medyo fast forward naman tayo konti dahil April 3, 2016, nailathala ang mga leaked financial documents na tinawag na Panama Papers. Oh. Naman ito ang mga detalye ukol sa mahigit
sa 200,000 offshore entities. Parang Epstein, parang Epstein ito naman files. noong 2016, Oo. Panama Papers naman, Panama Scandal naman yung nangyari. Mula pa sa dekada 70, ang ilan sa mga dokumento na nagmula sa Panamanian offshore law firm and corporate service provider na Mossack Fonseca. Nakita sa mga files na ito kung paano gumamit ng mga offshore companies ang mga mayayamang individual, mga politiko at negosyante para magtago ng yaman, umiwas sa buwis, at minsan, itago pa ang kanilang mga illegal na gawain sa pananalapi, sa pagbubusisi at mga ulat ng mga investigative journalists mula sa iba't ibang bansa tungkol sa Panama Papers. Nabunyag ang mga lihim ng transaksyon ng mga makapangyarihan tao na nagdulot ng mga iskandalo sa politika, pagbibitiw sa pwesto at mga investigasyon sa iba't ibang mga bansa. Nagbunsod din ito ng pandaigdigang talakayan tungkol sa transparency, korupsyon at regulasyon sa pananalapi. Naitampok pa ang kwento tungkol sa Panama Papers sa pelikulang The Laundromat na ipinilabas naman noong taong 2019. Kabilang po sa mga artista sa naturang pelikula sila Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman at Sharon Stone. Uy, mapanood nga Ilang yan. malalaking personalidad sa mundo ng politika at pagnegosyo sa Pilipinas na nabanggit sa naturang Panama Papers. Oh, yan, mga money laundering, no? Para ngayon siguro, katumbas na yan ng Epstein files, Oo. di ba? Kung ito tungkol naman sa salapi, yung Epstein, sexual trafficking kasi yun sa kanya, di Pero ba? pansin mo, parang Pero meron rin, every one decade, ito 2016, ngayon 2016, 2026, oo nga, no? Oo. Parang may laging nakaschedule, Oo nga, napasabog. may mga skandalo na lumalabas, Oo, di ba? O ito naman po, balik na naman tayo, ikaw 2016, balik tayo naman, April 3, 1973 naman po. Nangyari ang pinakaunang tawag po, gamit po ang Wow. mobile phone. Aba, as early as 1973. 1973? Parang ako nagkaroon ako ng cellphone, 1990s na. Oo. Ginawa po ito ni Martin Cooper, isang ininyero, an engineer from, syempre, Motorola. Ganon din dati oo, yung sa tama. cellphone ko. Oo, yung hindi, alam ko na yan. Ito yata Oo. yung sa kotse, di ba tandaan mo yung sa kotse yung sa natin kotse, dati? yung red. Meron ako mobile, doon oo. yung telephone Oo, oo, dati bago naging ganyan. Oo. Car phone muna bago Car naging phone. mobile phone. Habang nasa isang kalye po sa New York City, gumamit po si Martin Cooper ng isang prototype na handheld mobile phone para tawagan si Joe Engel ng Bell Labs na pangunahing kakompetensya po ng Motorola sa pananaliksik sa telekomunikasyon. Ang ginamit po na device sa tawag ay ang prototype ng Motorola na Dynatac, isang malaki at mabigat na telepono na may bigat na humigit kumulang 1.1 kilograms. Aba, medyo mabigat yan na parang 3 pounds. At may bateryang tumatagal lamang ng 30 minuto ng pag-uusap. Pag ikaw nahagis niyan, nako, bukol talaga. Talaga, bagsak talagang, butik ng bukol lang. putok Baka na yung pumutok pa ang ulo. ulo mo. Sa kabila po ng mga limitasyong ito, napatunayan po na matagumpay na tawag ang posible po sa portable na communication sa pamamagitan po ng cellular phone. Ang makasaysayang pangyayari ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng makabagong mobile na komunikasyon. Mula rito po nabuo ang mas maliliit at mas malalakas na mga mobile phone at kalaunan ang mga smartphone na ginagamit po ngayon bilyong-bilyong tao po sa buong mundo. So, ang una, ang Oo. Motorola, di ba? Oo. Tapos nalala ko, after that handheld phone, ang Oo, bigat-bigat, oo, yan. yung flip, di ba, Flip Motorola phone. invented Oo. the flip. Ayan, yan Oo, po yung mga yan. naging flip. Tapos, nawala sila sa merkado. Nawala nga, Na-overtake sila ng Nokia. Nalala mo yan, Nokia became Oo, very tama. popular. Oo. Tapos nawala rin ng Nokia. Oo. Di ba pumasok ang BlackBerry? BlackBerry. Tapos after the BlackBerry, ayan na, naglabasan na itong mga smartphones. O, Yung yan. iPhone, tapos ang Oo. Samsung, Grabe. tapos yung mga Chinese na mga Mga brands rin, ano? na, di ba? Oo. 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 Grabe yung talaga, yung transformation ng mga cellular phones. And to think that the popular use of the cell phones just started in the 1990s. 1990s. Tandaan ko yan yung first cellphone ko yata nasa Ako, college 1991. Oo, yan, I remember my college ako. first cell phone was like that. It was a car phone. Oo. And then it became that Motorola handheld. Oo. And then, ayun na nga, di ba, paliit ng paliit. Tapos yung nga, Motorola Yung Nokia flip. dati, di ba? Oh, Paliit Nokia- ang paliit. Ngayon, bumabalik sa palaki na palaki ulit. ng palaki. Oo. Naku, grabe talaga. So, yan. Sana po kayo po ay natuwa sa aming our day in history. So, even if today is a holiday, Ricky Yes. Girl, marami pa rin tayong tatalakayin. 3 issues pa rin
rin po ang ating pag-uusapan. Issue number 1. Dumarami po ngayon ang mga Pilipinong tumutungtong sa edad na 60 pataas o bilang na seniors sa Pilipinas. Pinoprotektahan sila ng batas katulad ng Extended Senior Citizens Act of 2010 na nagbibigay ng mga benepisyo kagaya ng 20% discount, tax exemption, priority services and social pension mula po sa gobyerno. Sa kabila ng mga ito, marami pa rin nakatatanda ang nakararanas ng kakulangan sa pinansyal, limitadong pensyon at hamon sa kalusugan. Talakayin po natin ang mga polisiya para sa kanilang kapakanan at ang mga kakulangan sa implementasyon na nakakaapekto sa kanilang kalidad ng buhay. Kaya naman po, makakasama po natin mamaya walang iba kundi si Attorney Merceditas N. Gutierrez, ang Chairperson and CEO ng National Commission of Senior Citizens. Nako, ayan, si Attorney Merceditas, makakausap po natin. Kasi po, ako, isang senior citizen na rin. Marami akong gustong malaman yung mga Ayan, benepisyo oo. ko. Baka may mga ilan dyan, hindi pa nila alam yung mga Diba? lahat ng Oo. benepisyo ng mga senior citizen. Kaya very interesting po yan. Ang issue number 2 naman po natin, paano naapektuhan po ng blue light? Mula yan, speaking of cellphones, di ba? Yung mga cellphone natin, pag inoon po natin, ayan na, may blue light Blue na light talaga. ba? Tingnan ko nga. Yes, it's a blue light. Oh, ayan. Mula Ba't sa akin black? Bakit sa'yo? Baka hindi ka nagbayad. Hindi, joke. So, yung blue light na yan, mula pa nga sa mga cellphone o sa mga gadgets. O sa laptop din nyo, di ba? Blue light, parang Oo. yung nakikita nyo dyan. Anong epekto po nito sa ating utak? Kaya minsan daw, may mga nahihirapan daw makatulog sa gabi kasi nga yung blue light na Oo. yan. So, gaano kalaki po ang epekto po nito sa production ng melatonin po ng ating katawan? At bakit parang mas madaling mairita o mag-crave daw ito, yung mga matatamis o Oo. junk food at mawalan daw ng focus kapag kulang ang ating tulog. Very important po talaga ang tulog. Ako talaga, lagi ko sinasabi, kailangan tayo kumuha ng at least 7 hours of sleep. So aralin po natin at alamin natin po ang mga kasagutan tungkol po sa mahimbing na tulog, Oo. ano epekto nga ng blue light at lahat po ng mga gusto po nating malaman tungkol nga sa pagtutulog natin. Oo. Okay? Makakausap po natin si Dr. Michael Sarte. Siya po isang otolaryngologist at sleep medicine head po ng Medical Center po for Snoring and Sleep Disorders. Did I say it right? Ang galing mo na nga Ang Pakibaba bilis ulit. niya eh. Proud kami ni Joyme. Ang ano siya, isa pa, Oo. otolaryngology. In Ayan. other words, ENT. ENT, oo. Sleep medicine po. Diyan po Ayan, sa ako din, medicals. ako naman ang maraming katanungan dyan. Okay. Diba? Oo. Dahil ako ay kulang na think kulang ka pa natin. Oo, kulang ang tulog. Paano pa imagine mo no, kung kumpleto tulog ko? Okay, game. Ang third issue. Issue number 3, ang industriya ng pelikula sa Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kultura at sining ng ating bansa na nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa kasalukuyan, patuloy itong humaharap sa mga hamon katulad na lang ng kakulangan sa pondo, limitadong distribusyon ng mga lokal na pelikula at kompetisyon mula sa foreign films and streaming platforms. Kaya naman, pag-usapan natin ito kasama po ang batikang direktor. Wala iba ako si Direk Joey Javier Reyes. Yeah, si Direk Joy. Naku, masaya nga ang talakayan yan. Pag si Direk Joy ang kausap mo, talagang hindi mo namamalayan. Isang oras na pala kayo nag-uusap. Okay, bago tayo mag-break, kapag summer, bukod po sa mahabang bakasyon, masayang family bonding, sama-sama po syempre ang barkada sa adventure, dyan po sa probinsya, o kung kayo may budget, out of the country. At pagkatapos po yan, pagod na pagod tayo maghapon. Nagpapahinga na lang tayo, nagkwekwentuhan, kumakain na lang. At ano pa ba dyan ang kasunod? Syempre, anli kain. Sarap. Masarap kumain talaga, di ba? Pag ikaw ay nasa vacation mode. Lalo na nakakamiss po ang pagkain probinsya kasi, ayan, sariwa, yung mga gulay, at saka yung Mura mga pa. prutas. Mura mo mura. mabibili. Ito ang aming question of the day. Anong inyong favorite summer merienda sa probinsya? Merienda can be in the morning, can be in the afternoon, can be at night. Ako midnight. Midnight snack. Midnight na. Okay. So ikaw, anong favorite merienda mo? Ako? Oh. Gusto ko mga Wala- kakanin. Gusto ko yung mga kakanin eh. Hindi Mga ko alam kung alam niyo ginataan. to. Ito galing sa Oh. Cagayan, binatog. Abinatog. Alam niyo binatog? Alam niyo yun? Yung mais, di ba? Oo, yan. Matamis-tamis. Ako gusto ko naman mga Oo. ginataan. Oo. Gusto ko naman yung mga kakanin. Ayan, yung mga mabibigat sa tiyan. Okay. Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. At nagbabalik po ang ASPN. Alam niyo ba
na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang, may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang inyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. iBerry. O, Ricky, ano bang masarap na pagkain merienda ngayong summer bukod syempre Naku. sa halo-halo at mga shake-shake na yan? Ang hirap naman ng mga katanungan mo pagdating sa pagkain. Pero favorite ko talaga halo-halo kasi marami rin iba-ibang klase ng Yes, halo-halo. Anong oo. gusto mo? Gusto- Yung manamis-tamis o yung parang galing sa Pampanga na Hindi, gusto ko yung bland? matamis yung maraming sahog. Sahog. Yun, oo. Wow. Di ba? Oo. Ako gusto ko yung Yung alin? brown lang. Yung brown lang? Bakit yung brown Yung lang? brown na galing Pampanga. Yung ano lang siya, saba at saka sago lang Oo, yata. At tapos saka yung gatas. leche flan at gatas. Oo, ayan. Gatas ng kalabaw. Oo. Ha? Banana kunyel. Hindi, Hindi, halo-halo. Iba yung rasons. Yun ang Rasons, sinasabi yun mo yung sa sinasabi ko. rasons. Ayan. Ikaw, chowking. Hindi man chowking. Gusto ko yung nalala mo yung digmans, yung ilang ba yung sangkap daw. Isang dosenang sangkap. San Jose sa Sangkap ang nandun sa kanilang halo-halo. Oo. Pero gusto ko rin yung halo-halo ng chowking at saka yung halo-halo sa Via Mare. Oo. Tapos gusto ko rin yung ginumis eh. Alam mo yung ginumis, yung sagot gulaman, tapos may arnibal, tapos gata parang ang sarap ginagamit. niyan. Parang Oo. Pero Masarap tandaan ko yan nung with bata crushed ko, ice. bumisita ako dun sa Cagayan Oo. Valley, no? Ay, iba yung lasa ng halo-halo nila sa probinsya. Oo, So bakit? parang fresh, hindi ko rin alam baka ibang klaseng gatas yung ginamit nila. Oo. Oh, nako, ang aga naman ang usapang pagkain natin, nakakatakam. Kaya simulan na po nating alamin kung ano nga ba ang mga swaming pagkain ngayong summer. Simulan natin sa nakakatakam na world famous ube. Ube. Number 1 na nga sa ibang bansa ang ating ube flavor desserts at dito sa Pinas, bukod sa halayang ube, paborito na rin natin ang ube. Champurado, nakatikim ka na ba Hindi ko niyan? pa natitikman Hindi ang ko pa ube natitikman to. champurado. Nako, kahit nga sa mall, may stall na rin ito. Hindi kasi tayo nagmamall eh. Oh. Mapamalamig man o mainit man, masarap talaga ito merienda. Lalo na, at ang ube nga na ito ay hindi nakakasanayang choco champurado. Ayun, tingnan nyo. Talagang Okay, lasa ube niyan. flavor, no? Anyway, syempre, masarap din isahog. Ang purong ube sa ginataang bilo-bilo. Ayan. Sinasama ito sa saging saba at bilo-bilo na may gabi, kamote, sago at langka. Yan ang type ko. Panalo ang balanseng tamis ito at katakam-takam na kulay violet ng gata. Ito naman, bagay na bagay talagang pang summer ang pinaypay o yung maruyang saging. Ayan yung parang fina-flatten out tapos spina-spread like a fan. Sa unang tingin pa lang, matatakam ka kaagad lalo na kapag mainitin pa at umalingasaw ang amoy ng hinog na saging na hinaluan po ng tamang tamis na asukal. Ayan po, naku, nakakatakam yan sa TV po. Kapag kinagat mo ito, maririnig ang malutong na crunch. Tapos po, Wow. susunod po ang matamis at malambot na laman ng saging na parang natutunaw sa bibig. Lalo na pag overripe yung saging, yan ang bagay dyan sa maruya na yan. Perfect na partner yan sa malamig na sagot gulaman. At bilang merienda pang summer, ang pinaypay ay simple pero sobrang satisfying. Healthy kaya yan? Kasi it's saging pero pinirito Hindi eh. na fried yan. And number 1, ang saging Air po. fryer, gamitin air mo. fryer. Pero Oo. yung saging mataas sa calories yan. Oh, Oo, really? Pero kailangan naman natin talaga sa saging for potassium. Ito naman sa akin, ang binungi o bamboo rice cake na isang natatanging lokal na kakanin mula sa Anda. Anda? At iba pang bahagi ng pagkasinanggaya ng Bolinao at Alaminos. Ang binungi ay isang malagkit na rice cake na gawa sa malagkit na bigas na binabad sa gata at iba pang natural na sangkap. Saka ipinapalaman sa loob ng tuwid na tubo ng kawayan at pinapasingawan o ini-steam sa uling o apoy na hanggang, ito yata natikman ko na to hanggang maluto. At dahil po dito nagkakaroon ito ng Banaya the Smoky and Bamboo Rawan. Nako, ito, masarap nga ito. Na sobrang unique sa panlasa. Gusto ko kasi yung mga ganyan, parang mga charcoal na burnt flavors. oo. Bakit ito kanina yung kinakain na ba? Madalas po itong hatiin mula sa bamboo at ihain kasama ang matamis sa coco jam o hiwa ng ripe mangoes para dagdag tamis at lasa. Ayan, that's something that I have. Ang sarap I don't think niyan. I've tried Ayan, that natikman yet. ko yan. Ito. Oo. Natikman mo ba yung moron? You're a moron. Ito yung moron. Matamis Ito po- ba yan? Oo, ito yung suma na sinasamahan po ng tsokolate at gata. Oo. Pinagsama po na layers po na malagkit na bigas na parang dalawang paborito mong summer flavors. Nag-frolic sa isang sticky rice Wow. patty ba? Nag-frolic ha? So nagsayaw-sayaw yan. Sa labas, may banayad na aroma ng dahon ng saging na ipinalambot. At sa loob naman, puno ng rich chocolatey goodness. Kapag hinati mo at tinikman, soft at chewy agad ang unang tama ng malagkit
malagkit na bigas. masarap yan. At kasunod ang matamis at chocolate-rich layer na nagpaparamdam ng summer indulgence. Wow. Masarap ito habang naghihintay ng sorbetes Tagalog para full summer merienda experience. Ay, naku, yung ganyang mga sorbetes, avocado, Gusto ko cheese, yan. strawberry, Ang or sarap. mango, chocolate. Naku, Ang sarap niyan. favorite ko talaga ang sorbetes. Oo. Nothing beats talaga yung ano, Dirty ice cream? Dirty ice cream. But you know, it's not really dirty. It's not, it cannot be dirty. Oo. Ito, mula sa matamis, ito naman tayo sa ginamos at saging saba na karaniwang merienda ngayong summer na may kakaibang kombinasyon. Salty meets tropical sa isang tagpo na lasa na hindi mo malilimutan. Bagoong yan, di ba? Ito po ay may malinamnam at medyo maalat na ginamos. Ginamos, isang Pinoy na fermented fish paste na puno ng umami at alat na sinasawsaw ang mainit na nilaga at saging. Uy, pwede pala yan na saba. Parang old school meets summer tropical na snack. Ang contrast na malinamnam at natural na tamis sa bawat kagat ay parang gamot sa init ng araw na nakakapawi ng uhaw at nakakagising ng panlasa. May iba pang nag-eksperimento na nilalagyan pa nila ng kalamansi at sili para sa dagdag na kick ng asim at anghang. Ang kombinasyong ito ay hindi pang karaniwan pero sikat sa Visayas at iba't ibang probinsya dahil simpleng sangka pero may malalim na lasa na tamang-tama para sa merienda habang nagpapahinga sa ilalim ng araw. O, Pat, pinakatikim ka na ba niyan? Nako, parang medyo yata. Parang ano? Minsan, kasi Ginamos. ginamos. Parang nakatikim na nga ako niyan. Oo, ito pa, may isa pang classic Pinoy merienda na puno po ng nostalgia at kakaibang sarap sa bawat kagat na perfect para sa summer snacking. Nako, pag ito, kakainin ko lahat ng furniture natin. Mahina ang 5 pounds. Karaniwan itong gawa sa hinog na saging saba. Ang sabi ko sa iyo, ang saging, very versatile na fruit yan talaga eh. O minsan ay kamoteng kahoy at gabi. O kaya ay pinagsama-sama na pinapasingaw o pinakuluan pagkatapos po ay dinudurog o binabayo noong araw hanggat maging malapot at creamy. Wow. Nako ha, sinusundan ito ng halo na gata, asukal at minsan may gatas pa sa ibabaw para dagdag creamy ang texture. Ang resulta ay isang malambot, matamis at kaunting chewy na kakanin na nagmumukhang Sarap. parang mashed dessert pero may sarili siyang character daw. O, di ba? Sa ngayon, sinasamahan po nito ng keso at butter para may layer po ang lasa. Masarap at nakakabusog na merienda ito ngayong summer. Nako, sana naman pag pinapa-feature nyo sa amin itong mga Oo, may pagkain. patikim naman. May pasample. Kaya nga, para naman may... Nakakagutom. Oo, para naglalaway na nga ako, Oo Pati. nga eh. Oo, ngayon naman, Pati, mga authentic na summer merienda na Mindanao ang ating ibibida. Mula po sa Tausug, Maranao at iba pang Maguindanao na sobrang katakam-takam ngayong summer. Una na riyan ang daral. Isa itong manipis na crepe na malambot at bahagyang chewy. May matamis rin itong palaman na ginadkad na niyog sa loob. Gawa ito mula sa malagkit na bigas at gata ng niyog na niluluto hanggang maging manipis na parang pancake. Saka nilalagyan ng niyog na niluto sa asukal at maingat na nirorolyo para maging isang masarap na kakanin. Sunod ang panggi-panggi. Wow, parang churros. Oh. Isa po itong unique na kakanin. Puro mahilig tayo sa kakanin talaga, no? Oo. Nagawa sa saging saba at malagkit na bigas. Minsan may halong gata. Kapag hinalo at hinugis, nagiging sticky sweet and chewy, madaling kainin habang naglalakad o namamasyal sa hapon. Alam ko to kasi niluto to ng aking cook mula sa Mindanao. Oh. Parang fusion ng nilupak at suman, pero may sariling identity sa Mindanao. Isang portable summer treat na tamang-tama para sa mainit na Para araw. siyang churros. Ang sarap niyan. Oh. So dito pa ang kakaibang snack, ang lokot-lokot. Lokot-lokot. Tingnan naman natin itsura ng lokot-lokot. Masarap Ano ba nga. yung Alam ba, good idea ka. Dapat may sample dito eh. Kaya nga. Gawa po ito sa harina na paulit-ulit na dinidikdik hanggang sa maging parang pulbos na ito at hahaluan ito ng tubig at iba pa mga sangkap para magkaroon ng thick mixture. Alam mo ang catch? Ano? Oh, para siyang noodles na nirolyo. Very fried noodles. creative Yes. ang paggawa nito. Kaya naman sigurado masarap rin ang lasa nito. Oh. Last, ang putlimandi. Putli mandi. Para maliliit yan na bola, tapos may matamis sa palamang nyog na niluto sa asukal, nilagyan din niya ng mabangong latik. Parang sa buchi. ibabaw. Oo. Oo. Pwede rin itong maging kulay ube para mas masaya at colorful ngayong summer.
malambot, chewy, at matamis. Kaya naman perfect ito bilang pangmerienda sa mainit na hapon. Ayan, Ang dami natikman naman ko na yan. Natikman ko na yan. So kung kayo po ay nasa probinsya, abay, hanapin nyo, lutuin at tikman nyo na ang mga nakakatakam po na summer merienda na binanggit po namin. Sa dami po ng binanggit namin, dapat hindi na kayo maubusan. Yung isa, yun ang mga problema ng mga nanay. Ano bang lulutuin ko para sa mga anak ko? Pero ayan, ang dami na namin na mga binigay sa inyong mga tips. Ayan. Okay, at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Lahat at magandang umaga sa lahat na nakikinig, lalo na sa ating mga senior citizens. Ayan po. Naku, attorney, kami po ay napatawag dahil tumataas na po ang bilang ng mga senior citizens po dito po sa ating bansa. At napakaganda po, marami pong benepisyo. So, para lang po ma-review no, yung mga bagong senior na hindi pa nila masyadong alam kung anong mga benepisyo po ang para sa kanila, baka pwede nyo po kaming bigyan po ng mga primary benefits po pagtungtong po ng 60 years old. Yung mga benepisyo na natatanggap pagdating ng 60 years old ay iba-iba ang DSWD ay nakakapagbigay ng mga benepisyo na tungkol lang sa sa mga may sakit, mahihina at mga indigent. Okay. Opo. Pero ang nakakakuha na lahat ng benepisyo na kahit na indigent or not, ay yung nanggagaling sa National Commission of Senior Citizens na pag dumating ng edad na 80, 85, 90, 95 at 100, may nakukuha sila. Oo. Yung sa 80, 85, 90, 95, 10,000 each. At doon naman sa centenarians, 100 years old, 100,000. Oh, okay. So 100. At tapos, itong mga naman, yung mga benefits, yung mga privileges, yung ating mga 20% discount sa ating mga binibili, yung 12% naman na VAT, exemption. Opo. Yan. At saka yung mga iba pang mga serbisyo na gagaling sa mga iba-ibang ahensya ng ating gobyerno na meron silang mga health benefits sa manggagaling sa sa PhilHealth, sa DOH, at sa livelihood naman, yung DOLE. Okay. So, yung mga ahensya natin ng gobyerno ay sama-samang nagbibigay ng mga serbisyo para sa ating mga senior citizens. Ayan, magandang balita. Maski na tumanda ka, maski na 60 years old ka, ang dami mong Kaya lang, apat, kailangan magre-register at sa amin at mag-a-apply para makakuha ng mga benepisyo na pagka magbe-birthday na, mag-80 na, no? Oo. Pumunta na sa website o magpunta sa OSCA para mag-apply. Okay. Para makuha yung 10,000. Para pagdating ng birthday, meron na para sila. pagdating din ng birthday, ang gusto ko dito sa amin, pagdating ng birthday, matanggap na yung 10,000. Parang birthday gift from the government through the National Commission. Okay. Hi, attorney. Si Ricky po ito. Ako naman po, dahil nabanggit nyo nga po, no, na kailangan mag-apply sila online, etc. Pero sa re-register usually sa online, digitalization, alam naman po natin, medyo may challenges po yung mga senior citizens. Lalo na siguro pagdating natin sa rural areas, ano po yung assistance naman na maibibigay po natin sa mga matatanda or sa nakatatanda na when it comes to digitalization, kasi lahat ng po ngayon, attorney, it's all digitalized na. Meron po ba tayong, for example, naisip po ba natin magkaroon ng programa to help them cope with the changing times? Dahil kasi ang komisyon wala pang mga opisina sa mga wala pang local offices. Opo. So, ang aming kapartner dyan ay ang OSCA. Ang OSCA ang nagbibigay ng mga IDs, di ba? Halos lahat ng senior citizens may OSCA pa agad para makakuha ng mga pribilehiyo at mga benepisyo, di ba? Opo. So, ang OSCA ay makakatulong sa ating mga senior citizens na gustong mag-apply ng mga benepisyo dahil sila yung nandiyan sa barangay, sa munisipyo, no? At sila nakakaalam kung sino ang mga miyembro at sila ay makakatulong, makakapag-assist sa ating mga seniors. At tinatawagan ko nga ng pasin at dapat makahingi ng tulong sa ating mga SK, yung mga marurunong at makakapag-assist tungkol dyan sa pag-apply dahil digital lang yung mga pag-apply, di ba? Opo.
at marami pang tanong. At ang makakatulong lang yan, yung COSCA at ang ating mga kababayan na pwedeng tumulong sa ating mga senior citizens. Opo. Attorney, ako isang concern po talaga, no? Nakikita ko po talaga. Although ngayon marami na po mga senior citizens, malalakas pa rin po, no? Pero marami po dyan, syempre alam naman po natin, humihina na, may mga sakit, at saka marami po dyan inaabandona. Paano po yung kalagayan po ng mga ganyang mga senior citizens? Kasi parang feeling ko, hindi sapat po yung mga home for the aged natin. Saan po pwede silang pupunta? Kukunti nga. Kaya may mga bills, may geriatric bill na kasalukuyang pinag-uusapan ngayon para kung maaari sana mayroon tayong geriatric clinic sa bawat munisipyo or syudad, hindi ba? Opo. At kasi yun ang challenge, yun ang talagang pinupuntahan ng ating mga senior citizens ang magkaroon ng access sa health services. Dahil marami sa ating mga senior citizens, lalo na din sa mga probinsya at sa Quezon City, dahil pinakamaraming senior citizens yan, at marami din dyan yung mga mahihirap na kailangan ng tulong ng ating pamahalaan para magkaroon ng access sa mga health services. At alam mo na, pagka nasa senior age ka na, madalas nang bumisita sa doktor. Opo. But aside from the health centers po, geriatric health centers, although of course that would be very helpful, no? Yung mga naabandona po ng mga lolo at lola po, ng mga anak nila or wala na po silang mga kamag-anak, meron rin hubang hakbang ang gobyerno na magtayo po ng mga mas maraming home for the aged para po... Yan ang... Okay po. Sige po, attorney. Yang alam ko ay pinag-aaralan na at pinag-uusapan na din sa House of Representatives at sa Senate yung kung paano magkaroon ng maraming mga home for the aged o home for the abandoned, neglected. At kasi marami din nangyayari na ang ating mga nakatatanda ay inaabuso sa loob ng bahay. At ito ay hindi nare-report dahil kasi yung ating kultura na hindi i-report dahil kasi semen scandal naman in the family. Oo, tama. At yan kaya meron din pinag-uusapan ngayon at malamang maatubahan na yung anti-elder abuse sa Kongreso. Ano po yun? Elder abuse. Anti-abuse? Elder abuse. Adult abuse? Oo, elder abuse. Okay. Matatanda, iparurusahan na. Oo nga, dapat nga. Magkakaroon na ng pag-report at pag magiging madali para sa mga inaabuso ang makapag-complain. Oo. Nako, attorney, ang masakit nga po, no, bukod sa pong aabuso po sa mga senior citizens, marami rin po ang tumatarget sa senior citizens sa mga scammers. At saka, di ba, tama po, lalo na nga digital, hindi nga sila marunong gumamit, tapos konting pindot lang, ayan, nasa scam na sila. Ano po yung usual na mga scams na ang target po ay senior citizens para po siguro mabigyan natin ng babala yung mga taga-subaybay po natin? Usually yung hindi ba yung tinatawag na phishing? May mga email, may mga link, may mga text messages na sinasabi mag-invest dito o dito yung bangko mo na pagka at saka pero yung may mga link na pag kinlik mo, makukuha na lahat ng informasyon tungkol sa iyong account. Yun ang nangyayari. At saka yung tinatawag na love scam. Love scam? Sa seniors? Sa mga seniors. Oo. Alam mo naman tayong mga Pilipino, di ba? Maawain, madali magmahal. Pagkakaroon ng pakikipagkaibigan. Sa pagka magkaibigan na, may isang kaso na magkaibigan na sila. Tapos hindi na siya tinatawagan itong kanyang kaibigan. Nagtanong siya, bakit hindi na tayo nag-uusap? Kasi yung brother ko na hospital at kinailangan ko ng pera. Ano matutulong ko? Padala ko sa iyo ng pera. Ayun na. Nako, oo nga. Yan masaklap, no? Yung buong buhay mo na savings, malulusta, no? Kasi nga, ikaw ay... nagtiwala. We keep up as of 2025, 366 scams ang natala ng CICC, Cybercrime Investigation Coordinating Center ng DICT. At kuminsan,
iniimbestigahan na sinasabihan na umuulit pa itong ating mga senior. Ay, nako, hindi natututo. Oo. Matigas Oo, Kaya ulo. may advisory kami lagi sa aming Facebook. Oo. Na isnabin nyo yung mga ganyang mga request o Oo. yung mga i-click, isnab. Oo, Yung snap. mga click na yan. Teki si Lolo at Lolo, ha? May Facebook Pero sila, ha? usually, di ba, sabi nga nila, ang Oo, Facebook pang nga eh. matatanda. Oo. So, kaya siguro bumuo sila ng Facebook Facebook page page. para- Siguro po, attorney, baka pwede po nating i-share po kung ano yung page na yun para naman makapag-follow po yung ating mga seniors at mabigyan po sila ng mga updates. Yung lahat ng mga advisory namin ay makikita sa Facebook page ng National Commission of Senior Citizens. National Commission. Opo, okay. So Okay. that's the Oo, Facebook meron kami. page. Kasi hindi pa marami ding mga fake news Oo. na Oo. may magbablog na may tatanggapin na kayo ng 25,000 sa gobyerno, maghintay lang kayo. Pinataasa itong ating mga senior citizens. Nako, Oo. oo. At kung ano man na matatanggap, malalaman dun sa aming Facebook page kung ano ang totoo at kung ano yung talaga bang tatanggapin. Like yung universal pension. Oo. Naghihintay na sila, hindi pa naman napapasa sa ating kongreso, pinag-uusapan pa. Pero di Kaya ba... sa aming Oo. Facebook page, lagi ang tanong, kailan ba dadating yung aming universal pension? Ano Hindi ba yung naman magaganda yung mga komento dahil kasi parang inip na sila. Oo. Pero di ba... Kailangan naman pag-usapan talaga ng ating kongreso. Ano ba, magkano ba ang ma-afford naman ng ating pamahalaan, di ba? Oo. But Attorney Gutierrez, di ba, naglabas po ang ng balita po ang SSS na may karagdagang 1,000 po para po sa mga pensioner. Iba pa ito po sa universal pension? Iba pa yan. Oo. Dahil kasi may binibigay na mga ayuda sa ating mga kababayan na hindi dapat tumatanggap ng pensyon sa SSS at saka sa GSIS. Okay. Pero ito universal, kahit na pensyonado pa, may SSS at GSIS, ibibigay pa rin. So panukala pa lang po Oo. ito, hindi pa ito na ipapasa. Oo, hindi pa tapos. Hindi pa na-approve. Dapat, magpupunta pa yan sa ating Pangulo para Oo. pirmahan. Oo. Wala pa yan. Oo. Pero sinusuportahan ng komisyon. Oh, okay. I was going to ask Attorney Gutierrez kasi po senior citizen 60 years old, no? Meron bang Yes. marami po kasi sa mga opisina, kumpanya, pagdating po ng 60 years old ay pinaparetire na sila maski na malakas pa rin sila. Meron ba kayong isinusulong na maging option po 'yon kung gusto pa nila magtrabaho o dapat mandato pagdating ng 60? Naku, napakagandang tanong yan. Okay Dahil po. kasi Oo. nakikipag-ugnayan kami sa DOLE. At dahil ang gusto namin ay makapagtrabaho pa itong ating mga senior. Okay. Kasi at 60, malakas pa, fit to work pa. Yes. In fact, nagkaroon kami ng tie-up with DOTC Opo. para magkaroon tayo ng mga senior citizens sa tour guide. Oh, ayun na nga sa DOT Na-accredit department. na 18 tour guides sa Opo. Intramuros Administration. Tuwan-tuwa sila. Yes. Na kumikita sila at nag-i-enjoy pa sila sa pagtuturo sa mga turista. Oo, correct. Okay. So yung mga yung mga pwede pa, sana nga bigyan sila ng pagkakataon na makapagtrabaho, hindi yung Yes. basta Oo. tumuntong ka ng 60 retired ka na kaagad maski na malakas ka pa. Okay, I was gonna ask that nga kasi... At iyan nga ang isusulong natin sa ating mga mababatas na kung maaari, siguro magkaroon ng porsyento ng mga i-employ pa ako. Oo. Yung magre-retire, pabayaan pa muna magtrabaho. Oo. Okay. Oo. Correct. Dahil kasi malalakas pa ito at ang gusto natin, maging independent pa rin sila kahit na at senior age. Yes. Hindi yung titigil na lang sa bahay at wala nang gagawin. Umaasa na lang. Kailangan din Yes, dahil kasi ang aging population natin ay lumalaki. Ayan. Yun na nga. 11 million na tayong Ganun na ba kadami? 11 million Wow, po? 11 million senior citizens. Lumalaki pa ng lumalaki. Oo, At yung fertility rate, Yes. nagdi-decline. Ayun, kumukonte Okay. mga tao. Ako, Okay. Marami kasi mga kabataan ngayon na ayaw na yatang Magkapamilya. Ayun na nga. Yung gano'n, di ba may gano'n na, Oo. medyo yung responsibility parang iniisip nila yung pagpapalaki ng bata, yung gano'n. Kahit sa Japan, yan ang problema Yes. sa buong mundo. Parang
Yan na yung trend, no? Yun na po yung uso ngayon, eh. Yes. Oo. Okay. Oo, at saka yung medisina natin, modern medicine, Yeah. eh, napapahaba na ang buhay, Buhay, ng ating oo. mga senior citizens. Correct. Ito nga, attorney, nakakagulat nga na 11 million na pala kasi yung huli pong datos na nilabas ng PSA, it was just 10 million. Yeah. And that's around 8 to 9% of the population. Can you say po Nine. ba, ma'am, Yes, that... oo. Yes, ma'am. Can you say that... About 10%, almost 10% na ng ating population. Oo, Yes. 10%. Ma'am, can you say that we are heading towards an aging population, the Philippines po? Yes, oo. At yun ang nangyayari sa buong mundo. Opo, opo. And so, my question... Kaya ngayon, magkakaroon na siguro tayo, nakikipag-usap na tayo, sumasama tayo sa diskusyon doon sa pagkakaroon ng convention on older persons. Tinitingnan na ito ng ating mga miyembro sa buong mundo, United Nations members, yung paano ma-address itong Aging mga senior population. citizens na madami, na kailangan siguro may tinatawag na silver economy, Yeah. Opo. na yung mga programs, projects, mai-disenyo para sa mga senior citizens. Yes, ma'am. Opo. Pinagtutuunan ng pansin na ngayon ang mga senior citizens dahil sa karamihan at saka yung pwede pa sila magtrabaho. Opo, kasi- Ricky, ako, senior na ako, pero ito pa nakapagtrabaho pa, Yes. nakakapag-usap pa sa inyo. Oo. Productive pa rin po kayo. So, lahat ng mga seniors Oo, mga productive. kailangan maging productive. At saka isipin na ating mga nakakatanda na tayo malakas pa, kaya pa natin maglingkod sa ating bayan. Ako si attorney alam ko talaga she's one of the most intelligent women lalo Wow. na. Oo, di ba? Oo, Talaga oo. naman alam po namin yung Salamat. inyong background, ma'am. So ito po, when it comes to policy naman, dahil nabanggit na nga na po natin that we are heading towards an aging population, balik kayo po yung henerasyon nyo, yung grupo ninyo, yung kumbaga maglalatag po ng mga polisiya para mas maalagaan yung mga paparating ng senior. Sabi nga nila, lahat naman tayo tatanda din. Ano po yung pinaka pagbabago sa ating policies ang nakikita nyo dapat ay ayusin na to prepare for the incoming senior citizens naman po? In fact, mayroon tayo dito yung Philippine Plan of Action from 2023 to 2028. Andito lahat yung mga programs, services, ang lahat ng ahensya ng gobyerno na nakatutok sa ating senior citizens. At tapos ito ng ating mga members ng Congress, like yung nag-represent ng party list, ng mga senior citizens, napakasisipag nila na lagi silang may isinusulong ng mga bills para matingnan kung paano ba mapoproteksyonan, ano pang mga benepisyo ang ibibigay sa ating mga senior citizens. Pagkapareho po yung ating Kongreso at ating executive ay parehong nagtatrabaho para magampanan yung kanilang tungkulin na protektahan ang ating mga senior citizens at maging sila ay maging independent, dignified, na hindi aasa, kailangan maging independent sila at maging productive pa and happy. In fact, I'm urging mga local government units to put up senior citizen center. Na Ayun. yan noong pang more than 25 years ago na kailangang magkaroon ng senior citizen center sa bawat city or municipality. Oo. Pero ngayon parang 15 lang ang umaandar. Ay, In the whole Philippines Ang po yan, ma'am? oh, bakit At ang no? perfect example of a senior citizen center, even nasa Taguig City, 5 stories na punta ka doon, merong mga Zumba activities, punta ka doon, merong Yeah, sinihan. dapat Kung may ganon. problema ka, kung nadulungkot ka, makipagkwentuhan ka o makipagchismisan ka sa mga kapwa mo doon sa center. Oo. At merong pang clinic. Oo. Oh, that's very interesting, no? Yun dapat na magkaroon. Oo. Dapat may mga activities to keep them pa rin productive maski na papaano. Oo. Yan, oo. Pero would At you... hindi nila iisipin yung Oo. sakit, So, yung bibiling gamot, hindi ba yung gano'n? Yeah. So, Attorney Gutierrez, sa tingin nyo ba, sapat ho ba ang budget? Meron bang budget na nakalaan, talagang targeted para sa mga senior citizen? Or ano na ito? Makakagawa naman siguro ng paraan Oo. para magkaroon ng budget. Aha. At kung maaari sana ay sana makipagtulungan din yung mga sa private sector na makakapag-sponsor sila ng kung ano mga programa o aktibidad para sa ating mga senior citizens para naman matulungan ang ating pamahalaan para ma-shoulder naman yung ibang mga pangangailangan na hindi magagampanan o
mapifeel ng ating gobyerno. Dahil kasi unti-unti ito. Oo. Okay, attorney, thank you very much. But maybe meron po kayong panawagan para po sa mga nakikinig po sa atin, sa ating mga senior citizen or sa pamalaan, para po mas po gumanda at dumami po mga benepisyo po at hindi dapat katakutan pag tayo po tumuntong po ng 60 years old. So, attorney, kayo na po magbigay po. Yeah, Pat, Nikki, ang iba nga diyang mga hindi pa nag-senior, gusto na maging senior dahil ang daming mga pribileyo. Yes. Pagka may card ka, makakapunta ka sa sa may mga discount. At makakapunta ka sa yakap, yung programa ng PhilHealth. Marami pa na sa ating mga senior citizens para hindi kayo maloko. Lagi kong sinasabi na pumunta kayo sa Facebook page ng National Commission of Senior Citizens para malaman nyo yung mga anunsyo at kung ano ba inyong matatanggap. At huwag kayong makinig sa mga vloggers, sa kung ano-anong maling impormasyon ang sinasabi. Laging magtanong sa amin. Pwede naman kaming pwedeng mag-message sa aming Facebook. At kung mag-birthday kayo, kung mag-80, 85, 90, 95, at 100, mag-register na kaagad para maproseso namin. Magpunta sa OSCA at magpatulong na mag-apply para makuha inyong benepisyo 10,000 pesos or 100,000 pesos. At ako'y nagpapasalamat sa Net25 for giving us this opportunity na mabigyan natin ng impormasyon ang ating mga senior citizens. Nako, maraming salamat rin po, Attorney Merceditas Gutierrez, sa inyong panahon. At mabuhay po talaga ang mga lolo at lola. At ang ating mga senior citizen ay sana po talagang mas maging malakas, 'di ba? Mas maging maging productive para sa ating sa ating bayan. Ayan po. Maraming salamat po, Attorney Merceditas ulit. Thank you, Ben. Thank you, Thank you very much po. Kay Attorney Merceditas Gutierrez, ang chairperson and CEO po ng National Commission of Senior Citizens. At ang bahagi ito po ay hatid po sa atin ng Kings Empire Corporation as they celebrate their 7th anniversary. May 1 milyong pasasalamat raffle promo po ang handog para sa inyo. Kings Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo ng 1 milyon na cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes ang makakatanggap po ng business package mula po sa Kings Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 at ang grand draw po ay December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH Kings Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Dr. Michael Sarte. Siya po ay isang ENT specialist. Pag-usapan po natin ang mga benepisyo po ng tamang tulog. At ito nga ang epekto ng blue light dito po sa mga cellphone at mga gadgets po natin. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Nagbabalik po ang ASPN at kasama na po natin via Zoom si Dr. Michael Sarte. Siya po ang ating ENT specialist. Otolaryngology po ang kanyang specialty. Pag-usapan po natin ang kahalagahan ng tulog. Magandang umaga po, Dr. Sarte. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Doc. Magandang umaga, Pat and Ricky. Maraming salamat at naanyayahan niyo ulit ako ngayon. Siyempre, kasi po, alam po namin po ang kahalagahan ng tulog. At ngayon po ay long weekend. Marami po either nagpupuyat kasi nga gusto nila maghabol sa mga gimmick or it's a time for them to catch up on their sleep. So my first question po, Dr. Sarte, is for people like Ricky who don't value good sleep. What is the importance talaga of a good night's sleep? Definitely, it's effect on our understanding, our alertness, of course, being awake during the day,
We need to have a refreshing sleep beforehand. And of course, overall general health. Okay, Okay, oo. so Doc. Ayan Ito na. po. Ito yung mga pasyente na hinahanap mo, Doc. Ayan. At saka nilagyan ko suki ng ENT talaga. Oo nga. Oo, ayan po. Doc, ano po yung mga pwedeng sakit na magkaroon? Halimbawa, nagkakulang ka nakulangan ka ng tulog, di ba? Alam naman natin na it's really bad for the health po ang kakulangan ng tulog. For example po, meron pong akong vertigo. For example, hindi ko sinasabing ako. Pero may kaibigan ako, may vertigo. Could it have been also a factor, the lack of sleep po? Kaya may vertigo, mga ganyan? Oo, actually, Ricky, when we talk about lack of sleep, so neurological, no, it can affect our memory. Again, it can affect our alertness. It can cause headache, dizziness, like yung vertigo na sinabi mo. Because mind and body talaga ang benefit ng quality and quantity ng sleep. So yes, definitely. Oh. So, Doc Sarte, you said nga, mind and body, no, talaga ang kailangan, importante ang magandang tulog. So, is it myth or is it a fact? Should we really get 7 hours of sleep? Some people say, 3 oras, kaya ko na yan. It's enough for me to be productive. But is that something that is real? Or we should really subscribe na dapat at least 7 hours or 8 hours even of sleep? Yeah, ideally it's a range between maybe the least is 6, The the least most is is 8 or maybe 9 at the most. Wow. Yung less than that, mga outliers na kasi yon eh. Oh. So unusual na yon. If Oo. you get less than 6, you get more than 8 or 9, hindi din maganda. Oo. So talagang may program ang mind and body natin to get about 7. The most is probably 8, no? If Oo. 6.5 is okay, or maybe 6 if you're pushing it. Yun. But it's a range. It's a range. Oo. So it's not, we shouldn't believe people who say that they can function even with just 3 hours of sleep. Oo. I thought I heard you say they're liars, yung pala outliers. Outliers. So hindi dapat tularan yung mga ganyan. Yung mga sinasabi nila kaya na nila 3 o 4 na oras na tulog. Yes, baka in their genetics talagang less than 5 okay na sa kanila, or mga iba more than 9 to 10 pa nga eh. So pero mga that's na yon, sa labas na yon. That's not the norm. On average dapat andun tayo sa 6-7 hours. Ako yata talaga, ever since bata ko, ito na yata talaga yung tulog ko. Kaya pinipilit ako, nung naman bata tayo, our parents would force us, nap time, siesta, kailangan magtulog. So siguro hindi rin ako nakakatulog ng gabi. Pero po ito, Doc, marami pong factors, di ba, kung bakit nahihirapan po matulog yung mga tao na may sleep deprivation, for example. Insomnia. Insomnia, mga insomniacs po talaga, no? Pero ito po, may recently na lumabas na pag-aaral, yung may blue light po pala na nagagaling sa mga gadgets and cellphones. Ano po yung epekto ito? May epekto po ba ito? Because ako po, nung wala pa yung mga smartphones, TV, pampaantok ko, alam mo yan, sige, you leave your TV on hanggang antukin ka. Pero yung sa cellphone po, could it be a factor also na hindi na ako nag-TV, cellphone lang yung papaantok ko? Pero yun nga, hindi pa rin ako inaantok. Ano po ba itong blue light na to? Stimulus kasi siya, Ricky, sa mata, and then it sends a signal to the center in our yung sa brain natin, na dapat by night time, it will tell us to release yung sleep hormone, which is melatonin. If you have that light, it can affect the release of melatonin. Speaking of melatonin, Doc, Regulator. Pero the best way, if we're talking about melatonin, you take it pag kailangan na lang. Kasi we have our own natural melatonin talaga. Okay, so, but ideally, and the data is very strong, that if paminsan-minsan lang naman nangyayari ito, na hindi ka nakasleep, or kunyari, you're taking too much stimulants like coffee,
pampaano din yon, ano? Pampagising din kasi yon. Oo, tapos nag-exercise ka sa gabi, pampagising din yon. So, we have to find out what yun, nakikita ko yung sa screen, yung gadget, di ba? Yung light, di ba? Yeah. Too much of that. Dapat less than an hour, dapat hindi ka na gumagamit yan eh. Oh, Okay. so To 1 prepare hour you. before. Oh. 1 hour before. Yes. Pati yung pagkain, Yes. Doc, no? Tama ba na huwag kang kakain daw? Is it a myth na pag tayo po ay kumain ng mga midnight snack, ganyan, syempre, ano po ba yan? Nag-work pa ba yung ating digestive system? Or nakakaantok siya? So ano pa po ba yung mga kailangan naming iwasan? You're actually right, Ricky. At night, mga 10, 11, 12, yung digestive system natin kasi hindi na masyado nag-function. So, if you eat a heavy snack sa gabi, slow ang digestion niyan, tapos pwede ka pa magka-hyperacidity, magka-acid reflux. Okay. So, mahirap talaga, naka-lying down position pa tayo. You can feel the irritation. Mahirapan ka talaga matulog. So, ideally, wag masyadong heavy if you're gonna have a snack, no? Wag masyadong heavy. Para lang hindi ka matutulog. Mahirap din kasi matulog ng gutom eh. Oo nga, naririnig mo yung tiyan mo eh. Yeah. So, wag gutom masyado, wag din busog masyado. Oo. Okay, sakto And lang. then, Eksakto yun. lang. So, Yeah, oo. so Dr. Sarte, when will I know what are the red flags should I watch out for na may sleeping disorder na ako? Aside from nahirapan, kasi may mga ibang tao talagang mga nocturnal creatures. It's past midnight sila nakakatulog. Merong iba talaga dyan, nasabi nga nila, 3 to 4 hours of sleep, okay na sa kanila. Pero when do we start worrying that we have a sleep disorder already? When it affects your productivity. Okay. So if you're a student and you can't listen to your classes, inaantok ka, and then you can't concentrate, 'di ba? Sa school 'yon. Oo. No? If you are working, inaantok ka sa meeting, hindi ka makagawa ng trabaho mo because Focus. inaantok ka, Oo. and you forget things at work. Oo. O, ano na yan, flag na talaga yon, red flag na talaga yon. Sleeping disorder. If for example, it happens once a week, baka hindi pa masyado, but if it starts to Regular happen more, yeah, that's Oo. right. It's really taking its toll on your work more than 2-3 times. So, no, you have to seek professional Help ano na, oo. Yeah, help. Doc, for example, parang siguro ako, I don't really like taking medicines as much as I can. Halimbawa, magpaparacetamol lang ako pag talagang may lagnat na ako. Ganun, kung as much as possible, hindi po ako umiinom ng gamot. Pero na-try ko po yung melatonin dati, yung mga sa healthy options nga. Hindi po siya tumalab din sa akin. So sabi ko, baka it's not meant to be. Huwag ko nang pilitin, ano? So ano po ba yung iba niyo pang masasuggest, bukod po sa pag-iwas, doon sa mga factors that make me stay up at night? Ano po yung meron po ba tayo mga natural na mga gamot, for example? Ano pa po yung pwedeng gawin? Now, it won't involve pharmaceuticals. May mga herbal, mga teas, like chamomile. Ayan. Pwede yan. You can take that. Tapos, of course, very important dyan is you have to really establish kasi, Ricky, a routine. A routine. Like, kunyari, patulog ka na, you're listening to music. Of course, settling down, winding down, taking a warm bath, preparing your room na dapat silent and cool. And dark. Some will be surprised that dapat nga yung room is about 20 degrees, 22 degrees. That's cold, di ba? Oo. Kulang na. Oo. Yeah, so you have to prepare the environment. Now, intake of something, talaga tayo dyan? Medyo, if it's not medication, sleeping pills, yeah, pwede naman melatonin. A lot of people are not really aware that the smaller the dose, the better pa nga actually. Kasi ang ginagawa, they get more, di ba? Oo. So, But ideally, when you talk about
taking something the most natural, then I would say the teas, no? The teas. Maraming tea na walang Chamomile, yeah, pang-relax. chamomile, peppermint. Yeah. Maraming tea na walang caffeine talaga eh. Ayun. Oh. Doc, yung isa bang, would you classify snoring as sleeping disorder? It is. It is. So, kasi like some people, they say they snore kasi they're tired. But if it's every night, nagsusnore, yan ba ay cause for alarm? Ano yung, why do you say that snoring is a sleeping disorder? It actually is seen in well, it's actually a symptom to be more direct, no, to be Yeah. more detailed of a sleep disorder that can really affect our health, which is obstructive sleep apnea. And the So- sleep apnea, oo. Go ahead. Yeah, Doc. that's when you stop breathing kasi. That's when you stop breathing. So snoring can be a problem to your partner kasi hindi ka makatulog dahil ingay di ba? Oo. So, to the person per se, kung hindi naman masyado malakas, it can be harmless. Can be harmless. But if it's very loud every night, nako, then you have to ask also, baka sleep apnea na yan. And yun ang sleep disorder talaga. Sleep Ang disorder. pinaka-common, ang top 2 kasi, Pat and Ricky, is insomnia Yeah. and obstructive sleep apnea. Those are the top 2 commonest sleep disorders. So does that have anything to do with weight? Kasi sabi nila, naku, pag matataba, ang lalakas humilik. Humilik, oo, no? Tapos pag maliliit, hindi naman ganon. So paano po, pag mataba ba at humihilik, Doc, talagang kailangan magpatingin na sa'yo? Yes. Kasi ano na lang siya clear that when you snore o umihilik ka, yung airway mo mas maliit eh. Yeah, oo. And when you gain weight, when you're overweight, unfortunately, the weight not unusually distributes in the upper airway. Oh, so sumisikip? Sumisikip, lalong Sa sumisikip. taba. That's why it's not unusual na when you're overweight, Oo. you have a greater tendency to snore. Oh. Doc, di ba ngayon, marami na ako nakitang sleep clinics na nagbubukas. Yes. Even smaller ones, ganon. Yes. What exact treatment po? Halimbawa, I am considering to go to you, for example. Ano pong exactong treatment should I expect aside from lifestyle change po? Okay. And weight loss, di ba, Ricky? And weight loss Weight daw. loss. Opo. Yeah. Oo. Now, Okay, sige po, Doc. Yes, Okay. go ahead. if you have allergic rhinitis. Ako po meron. Bakit? Yes. So, one of the symptoms of allergic rhinitis that is bothersome, parado yung ilong natin. So, you have to remember that if parado yung ilong natin, by reflex, you mouth breathe. Imbis na nose. Yes, instead of breathing sa nose. And not unusual, if you snore, you mouth breathe. If I snore, I mouth breathe. But dapat, ideally, you should breathe through your nose, not through your mouth. Correct? That's the best. That's yes. the best. That's the You breathe through. So doctor, the best kind of sleep is when you wake up, you're well rested. Maybe we will give you, please give us tips before we let you go. What should we look for, or how do we achieve, the best sleep possible every night? Thank you, Pat. So to know for your viewers and listeners that you really slept well, when you wake up in the morning, you feel refreshed. No, you feel that you can take the day without any hesitation. Of course, you're happy that you're able to sleep well. Your throat is not dry. It means you breathe through the nose, diba? And you don't have to press the snooze button. Why? What does the snooze button have to do with it, Doc? Gusto It biting ka pa. means you still need to Biting ka sleep pa sa longer. tulog. Oh, Yes. Means hindi sapat. Kasi we have our natural alarm clock eh. Sarap And that siguro will tell ganun, us ano? when you wake up, you're good na. You're good na. Sige, Doc, siguro I will see you one of these days po. Oo, she really needs a lot of sleep. She has to catch up on sleep. Pero I have to catch Sure. up on 47 years of sleep. Thank you very much, Dr. Sarte. Thank you, Doc. Very interesting and very informative po. Nice having you back here po on ASPN. Hope this is not again the last time.
Very welcome. Sa ulitin. Sa Thank ulitin you, Doc. po, yan po si Dr. Sarte, ang ating ENT about sleep. Kaya po talaga importante po, matulog po tayo na mahimbing, tapos para pagising po natin, recharge and Ang sarap refresh naman ng na ganung tayo. feeling, ano? Okay, Ricky, dapat Oo. matulog ka talaga at least 7 hours. Hindi nga pwede, Pati. Bakit? Pero pwede kaya, hindi ko natin natanong si Doc, paano kaya kung naps in between, ano? Oo, basta matulog, Oo. mag-recharge ka. Alam ba, may magandang tinuro sa akin yung anak ko dati. Oh. Sabi ko, I cannot sleep. Oh. Sabi niya, maybe mom, you have to put your phone down. Ayun na nga. Ayun na talaga. Kaya, oo nga, no. Dapat so, naman pinatay ko yung talaga. telepono ko. Kaya Gusto. nakakatulog din ako. Kaya yun. Kasi minsan, di ba, halimbawa, di ba, pag tayo magsa-cellphone, pampaantok. Ayun kasi nasa isip ko dati, magsa-cellphone ako, pampaantok ko. Eh, yun na nga yung pelikula ilaw. dati. Masama nga yung Ayun na ilaw, nga, sabi yung ni Doc. pala, yung Not listening ilaw. ka eh. Kay Doc. Listening. Kaya ito dati pa, yung advice sa akin ng anak ko. Oh, so now you know just put your phone better. down. And apparently, there's a medical scientific explanation pala. It's not just because your attention is drawn to the reels, Oh. yung algorithm, biglang di ba? Sabi nga dati, addictive daw yung Yeah. mga reels because Oo. of algorithm. Ano? Yung pa yung blue light Yung na yun. blue light. Okay. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Ayan, nagbabalik po ang ASPN at kasama na po natin via Zoom ang nag-iisa, napakagaling na direktor, napakasipag, na chairman at CEO po ng Film Development Council of the Philippines. Walang iba kundi si Direk Joey Javier Reyes. Good morning po, Direk Joey. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Good Direk. morning naman. Kaya ang sarap naman ng intro mo sa Ay, akin. syempre naman talaga, masipag talaga. Kasi talaga, Direk Joey, maski na medyo nakikita natin, medyo naghihingalo ang industriya daw, pero maski na paano, para nakikita ko bumabangon, no? Last month, yung The Loved One, 250 million plus. Tapos sinunundan to ng sisa ni Hilda Coronel, napabalik nyo siya mula Amerika para gawin tong pelikula. So, Direk, let's talk about the good news, no? Do you see now parang a resurgence of Philippine cinema? Nagbabalik na ba tayo sa mga sinehan? Meron na bang interest ulit para manood ng mga pelikulang Pilipino? Okay, I mean, let me assess yung nangyari, the good news about The Loved One, hindi ba? That was a perfect storm, okay? Bakit ang perfect storm? Okay, it's a love story. It's really well made, really well done. Talagang naging date movie ang The Loved One. And which yielded the 250 million na kinita niya. And kasi kahit ano yan kahit sabihin natin na sweldo, kung hindi maganda yung pelikula, wala siyang sustaining power. Correct. I think that is what is best movie. Now, yun naman pagdating na sa Sisa, well, this is a prestige movie, okay? Thanks to Shirley Kwan and then June Lana, napabalik nila dito si Hilda Coronel to do a movie which is a movie which really great effort was put. Yes. At saka great expense. So, makikita mo na bumabalik yung kalidad. Now, this is what we are all working for. Hindi lang naman ang Film Development Council of the Philippines, but lahat ng ahensya na dedicated sa pelikulang Pilipino na mapabalik, makumbinse ang mga manonood ng pelikulang Pilipino na manood uli ng sine sa sinehan. Hindi ba? Okay. It's not only a matter kasi na, nanood ka ng palabas, no? Nanood ka ng content. Mapapaload mo yan sa streaming. Ang importante is mapabalik mo sila sa sinehan. Ayun na nga po, Direk. Hi, Direk. This is Ricky po. So, yun na, Hi. nabanggit nga po ni Patty yung good news. Pero kung titignan po natin yung datos, compared po noong 2019, which was pre-pandemic, yung box office nakita po is 144.5 million. Compared po nung 2024, which was only 45.5 million. So, medyo malayo pa rin po. Ano po ba Yeah. yung dahilan? Bakit talagang parang hirap pa rin tayong makabangon? Or is it the same scenario with the other countries as well? Okay, it is the same scenario with most countries but may mga aspekto na unique sa Pilipinas. Okay, isa-isa ko 3 points yan. Unang-una, papunta na tayo dyan Okay? Kasi kahit yung mga datos ng mga 2019, makikita natin na pababa na yan. Unti-unti na ang tao na di-discover ang streaming. Oo, ang streaming. Okay? Dahil dyan, which is the second point sa paglago ng streaming, lalo-lalo na nung pandemic, nag-iba ang viewing habits sa mga tao. Syempre naman, hindi ba? Yeah. Nakakulong tayo mo naman na, with the comfort in your home, hindi ba na wala kang ginagasa sa transportasyon, hindi ka kailangan magbihis, bakit ka lalabas unless it's worth it? And then thirdly,
which is a factor, but I'm not saying it's the ultimate factor. Mahal nang manood ng sine. Correct. Oo nga. Oo. Mahal nang manood ang sine. Nag-research kami, nag-commission kami ng research sa FDCP at napatunayan namin na nawala na ang masa. Bakit? Hindi na ma-afford ng masa ang manood ng pelikula. Oo. Okay? Lahat sila nanonood ng YouTube. Okay, lahat sila. Okay, kung can afford sila, manonood sila ng streaming. So, paano, direct, paano nga natin sila maengganyo bumalik ulit? Like what you're saying, paano nga sila ma-encourage? Ang aming what we're trying to assert right now is the experience of watching a movie in a movie house. I don't find the joy of watching a movie on a telephone. Di ba? Same tayo. Same. Old school talaga tayo. Hindi maano yan. So, ang ginagawa namin, nagbibigay kami ng a lot of opportunities for people to experience the joys of watching a movie again with people around you. Okay? As a community experience. That's why, so yun sa mga Cinematheque na binuksan namin uli, mga Cinematheque sa probinsya, at may mga open air screenings kaming gagawin. Yeah. Okay? Na libre. Okay? Sa Luneta, sa Baluarte de San Diego, libre para para ma-experience sa tao uli yan and hopefully mapabalik. Pero again ang bigger challenge sa producers at saka sa mga filmmakers. Yeah. Sa panapatunayan namin, Pat P, no? I mean, kahit baba mo ang presyo, pagpangit ang pelikula, hindi ko pa rin papanoorin. Hindi pa rin pupuntahan. Oo. Oo. So, At saka bakit? Bakit po? Bakit? Tumaas ang kalidad ng taste ng Pilipino dahil sa kakapanood ng mga K-drama. Correct. Yung ano na nila, marunong na sila, no? Marunong na sila lumitis kung maganda na yung production value. Oo, di ba? Kumilatis. Pero direct, Joey, isa rin sa mga nakikita kong hadlang, aside from mahal ang ticket po para manood sa sine, yung kakulangan rin ng suporta ng gobyerno. Buti nandyan ka, kasi nga may FDCP. Pero, no, but seriously, not naman because I'm brown-nosing, but I think it's still lacking, no? Aside, parang yung mga tax breaks, tax incentive, yung mga support. Unlike Korea, we always talk about this na grabe nakikita natin talaga how the Korean government is supporting the industry. Di ba? Yung talagang, yung cinematography, ang gaganda, yung mga lugar na pwedeng puntahan, yung mga pagkain na kinakain nila. Tayo, if you can, I'm sure you already have the ear of the First Lady, what else can... What else can they do aside from tax breaks? Ano pa bang kailangan para talagang mahikayat po natin na mas umunlad pa ang industriya natin? Hindi lamang umunlad ang industriya, kundi umunlad ang buong bayan. Alam mo kung paano? Synergy ng government agencies. Okay. Yun ang what I feel is lacking. Di ba? The left hand is not knowing what the right hand is doing. Ay. Okay? Kasi ang pelikula is only the tip of the iceberg. Hindi ba? It has to be a coordinated and a well-planned both in short term and in long term in order to bring about progress and improvement. Hindi ba? Hindi po pwede. Alam mo, pinakamasaklap niyang Patpi, every time na may change of administration, may change of priorities at may change ng direction. Ayun. Hindi ba? Wala ka talagang pupuntahan. Anong ginawa ng Korea? Pat, pinaalala mo, nung 1980s, arirang lang ang napapanood natin sa Korean TV. Naalala mo? May ABS-CBN na. Pero ang pinapalabas sa Korea is yung mga arirang, hindi ba? Pero yung government nila, merong shared vision, may national vision, okay, for their culture, for soft economy. They created the phenomenon of Hallyu. Okay? And it took years. It took years. What we're seeing right now is the fruit of years of effort. Okay? Andyan ang cuisine, nandyan ang fashion, nandyan ang K-pop. Lahat yan pinlano. Lahat yan ino-ordinate. Sino nag-coordinate? Ang gobyerno. O sila talaga yung nagbabaton kung paano natin mapupuntahan ito. So, Direct Joey, because you said nga na ito na nga, every administration, nagpapalit, nag-iiba yung priority. Natitira na lang po dito po sa Marcos administration, 2.5 years. Yung mga low-hanging fruits na pwede po natin makamit habang nakaupo pa ba dyan si PBBM at saka si First Lady Lisa? Ay, naku, ang dami. Alam mo, it's race against time for me. Yes. Okay? Oo. I have about 2.5 years to go. Because siguro by March or April 2028, nagpa-file na ako ng aking courtesy resignation. Because magpapalit na ng administrasyon. Okay? No, I have to finish as much. I have to at least leave the groundwork na sana ma-appreciate ng susunod sa akin. Sana ma-appreciate. Yun, well, I mean,
you're playing against odds, hindi ba, as to who will eventually inherit, okay, this most, how shall I put it, this most cumbersome task, Yeah. di ba? Oo. But it has to be well planted. Like ngayon, alam mo, mission ko talaga, Patri, Yeah. is number 1, to restore as many films as possible. Number 2, to create as much machinery for film education, not only for students, but also filmmakers and the audience. And then thirdly, is to be able to maximize the use of cinematheques, to create more cinematheques, so that we can spread film education to the provinces and give chances sa mga regional filmmakers natin na magkaroon ng pagkakataon na gumawa rin ng pelikula. After all naman, Patri, Filipino movies is not only limited sa Luzon at sa Maynila. Yes, correct. Diba? Oo, It has oo. to spread as well. At saka, to give opportunities to have movies like Sisa, to have movies like Sunshine, to have movies like Quezon, to be shown in the provinces Ayun. and appreciated. Yun. Give me 2.5 years and hopefully I would, Yeah, do as babalikan much as natin I ito, can. 2.5 years after. Let's see. Oh, yun na nga po, Direk, we're talking about how important the government support is. If you want to be as global as the Korean films, no? So, for you po, ano po yung pinakamahalagang polisiya at reforma na kailangan po natin gawin na ngayon while, as Pat P says, you have the ear of the First Lady, no? Na pwede pong ma-institutionalize kahit po siguro magtapos na yung Administrasyon Marcos. Okay, hindi naman pero kasi, taxes are taxes and the government will always react to the Need, removal of yeah. taxes, hindi ba? Naturalmente, hindi ba? Pero sana, number 1 is moratorium on the amusement tax. Okay? To give greater chances for producers to make money because talagang, alam mo, kung may kaaway ako, sasabihin ko, mag-produce ka ng movie. Okay? Ganon? Oo. The odds of making money are really very steep. Okay? Yeah. Aside from moratorium, number 2 is to encourage film education. Okay? And to encourage film education to be able to have people appreciate films properly. Okay? Improve. And then lastly and more importantly, to foster a greater sense of nationalism, not only through movies, but throughout the whole country. Okay? Diyan ang gagaling yan eh. Tinatanong sa akin lagi, ladies, no? Bakit ang Korea ganyan? Bakit ang Indonesia nagbo-boom? At sinasagot ko, alam nyo, ang Koreano at ang Indonesian, mahal nila ang bayan nila. Kulang na kulang tayo sa patriotism, no? Pero Direk Joey, And that's, do you think na may interest pa rin po sa mga filmmakers? Marami pa bang gustong mag-aral, gumawa po ng mga pelikula? Or dahil na sila, kumbaga jaded na, tsaka feeling na yung mga pelikula na lang nga sa cellphone na lang mapanoorin, nakalimutan nila or hindi nila alam yung experience ng giant screen? okay. Pat P, hindi ka maniniwala sa dami ng mga bata na gustong gumawa ng films. Good. Hindi ka maniniwala, okay? Naging chairman ako ng film program ng isang eskwela, ng College of St. Benilde. Yes. Diyos ko, ang dami-dami. Hindi lamang sa film, pati sa animation. Tapos ikalawa, we cannot turn our backs to technological evolution. Oo, nandyan ang content, di ba? Nandyan yung mga TikTok, di ba? Nandyan yung mga microfilm, yung mga vertical dramas. Verticals. Yung mga verticals na every 5 minutes may nagsasambalan, di ba? Sabi mo, pero that's part of what's happening. And you have to inform them about that. But kailangan din, ipakita ninyo yung konteksto kung bakit lumalabas ang ganitong uri ng mga genre. Okay? Ano ang nangyayari sa mundo kaya nangyayari ito? Short attention span, instant gratification, lahat ang kailangan intindihin so that we can see a better picture. Pero you know what, Pat P, and ladies, no? You know what's important sa akin? No? This is a challenging time. I don't want to see it as as a cause of despair. Yeah. It's a challenging time. And we can only win if we can change this challenging time into an opportunity. Correct. Okay? Oo. We have to turn this into an opportunity. Yeah, because a lot of people are saying, and you're part of it also, na TV daw is a sunset business, no? Talagang pawala ng TV. Ang cinema, yun rin ang sinasabi nila kasi nga streaming na nga di ba? So, tayo, Direk Joey, saan sa tingin mo sa industriya, saan tayo nagkukulang? Kulang ba tayo sa mga creatives?
yung mga nag-iisip, parang ano na lang, parang copy and paste na lang. Ay, maganda itong story plot na ito, gayahin ko na lang. Pero syempre, lalagyan ko na lang ng local na mga artista. Ayun, Pero yes, more or less, correct. no, parang natatawa ka. Ay, may nabasa nga ako. May nabasa ako pag-aaral, Direk and Pat Pino. Formulaic daw. Formulaic? Yes. Or paulit-ulit daw po yung tema. So, baka nga, That's why. is it a problem of creativity? I want to ask nga direct, Joey, do you think ang ating mga writers, yung ating mga creative team, very shallow? Hindi katulad na, again, I don't want to compare sa Korea. Ang lalim, di ba, direct? Yung talagang layers and layers, kaya pala ganun siya umarte, kasi yung pala yung backstory niya, ganito yung di ba? pamilya niya. So, direct, sa'yo naman galing. Ganun ba talaga ngayon? Napakababaw po pagdating po sa creative po natin. Alam nyo, bad kayo. Kasi baka kung anong pagsasabihin ko, maraming tao magalit sa akin. Wala naman ako pinangalanan, di ba? I'm talking in general. Ganito na lang. Pwede pa lang lang. itago sa pangalan. Oh, sige po, ganito na. direct. Hindi ako naniniwala na ang kakulangan ay sa mga creatives natin. Ang kakulangan ay yung ang mga producers who do not want to take risks in order to bring about innovation and new stories. Okay. At bakit ganyan ang mga producers, they don't want to take risks? Kasi kulang sila ng suporta, ng seguridad na hindi sila magiging mga pulube at the end of the showing So, of puro the pelikula. formula. So it's a whole circle. Kaya yung trap na form, I'll give you an example. Meron ako nakausap na producer na, ito yung magandang idea na binigay ng isang writer. Pagdating sa producer, ay, masyadong mataas yan. Hindi yan maiintindihan ng chuba-chuba. Okay? Oo. Hindi yan maiintindihan ng masa. Kailangan ibaba mo yan, isipin mo, ganyan-ganyan. Tunnel vision. Tunnel vision. Okay, I'll give another analogy. Okay, Kaya tayo ganito. Kasi tayo, okay, may nag-big hit. Okay, I'll give an example. Okay, na nag-big hit yung Rewind. Nag-big hit yung Yes. Hello Love Again. Hindi ba? Oo. Bilyon. Ang Oo. kinita, bilyon. Yes, okay? correct. Sabi nila, yay! Catherine. yay, Oo, yay. yay. Okay. Oo. Parang ganito yun I always use this analogy. Parang nagtanim ka ng mga puno at nagtanim ka ng mga prutas, nagtanim ka ng gulay sa iyong backyard. Wow! Biglang umusbong yan, ang dami mong na-harvest. Yay! Sabi mo. Yeah. Alam mo, nakalimutan mo, sa likod ng backyard mo, may bukid and the entire horizon na hindi mo tinataniman. Okay? Yun ang sa akin kasi iniisip lagi ng mga gumagawa, ng mga producer, yun lamang maiintindihan within the time frame of the Philippine market. Okay? Oo. We don't think globally Koreano, hindi. Ang Koreano, hindi. Oo, global, ang Koreano, ang Koreano yung, okay, nakuha na natin to, alika, let's conquer the world. And they did. Yes. Okay? I'll give another example, Pat P. Oo. Music, pop music. Sinabi ito sa isang interview kahapon itapat mo ang Pilipinos ka kahit sinong singer all over the world lalampasuhin. Correct. I agree. But how come hindi nag-grow ang pop music natin? Kasi Di ba? safe rin yung music. Oo, dahil na restrained din yung creation ng music and distribution. Diyan kailangan tumulong ang gobyerno. Diyan tumulong ang gobyerno. Hindi lamang sa pagpapalago inside, but how you can bring films and other creative industries outside for the world to see. Oo. May comment lang there, Direct Joey, no? Correct me if I'm wrong. Kasi yun na nga, pag dito yung mga producers dito, yung ipoproduce nila, yung mga mainstream, di ba? Very commercialism. Yung commercial talaga yung mga pelikula, formula na nga. Tapos yung mga gusto, yung mga the likes of Love Diaz, yung mga Brillante Mendoza, they show naman the dark side of Philippine, the storyline of the Filipino. If it's not in the squalor, di ba? Yung parang mga naghahasa, comfort Uy, women. si Love naman gumawa ng Magellan, hindi naman yun sa... Hindi naman lahat. Hindi lahat. di ba? Pero di ba parang ako lang minsan, nadidepress ako makita itong mga award-winning. Kasi nga, lagi yung parang, yung hindi magandang side ng Pilipinas. Di ba? Yun na nga, yung mga nasa informal settlers. Or, Natawa ako sa'yo, Pati. kasi, Direct Joey, I am really a movie fan by heart. Bata pa lang ako. And yun na nga, kasi you want to go to the movie, if not to be entertained,
at least may matututunan ka, di ba? Educational, informative. Pero if it's going to show naman something very dark, very grim, ay parang it defeats the purpose of being entertained. Is there also a movement to a move to shift yung ganung klase na mindset na pakita natin yung katotohanan? Talaga naman ang Pilipinas puro korupsyon, puro talaga mga informal settlers. I mean, I understand they want to showcase the truth, but is there a way of making it glossier, more Okay, teka, palatable to the global market? Okay, number one. Okay, teka, una. Okay, speaking of love and Brillante, I mean, they are more appreciated abroad than they are appreciated here. Yes. Tinanong ko sa klase ko na mga film majors, how many of you have seen a Love Diaz movie? Wala. Wala sa Ako kanila. isa. Yung kay Oo. John Pero Lloyd. pati nung nasa Cannes kami last year, nung pumasok si Love and he showed Magellan, nagulat ako sa reaction ng tao pag nang nakita si Love. Okay, he is considered a major director in Europe. But, ito kasi nagiging problema. Kapag alam ko, there are some young filmmakers who are guilty of this. They don't make films which are necessarily Filipino. They make films which are necessarily to the interest and the taste of foreign film festivals. You get what I mean? So is that good or bad? Yes. Oo. Direk, is that good or bad? Oo. I mean, for me, it's bad. For me, Yeah. it's bad. Yeah. Kasi you don't make films for foreign festivals. You make films for Filipinos because you are a Filipino. And if it carries universality, then the world will appreciate it. I'll give another example. Recently, sa Berlin, may Swiss director whose name, because Swiss siya, hindi ko ma-pronounce, okay? Gumawa ng pelikula tungkol sa mga illegal immigrants na Filipinas in Switzerland, and they are practically held hostage cleaning ski resorts in Switzerland. It stars non-stars like competent actresses who do not have the star value of those we revered here. Yeah. Mercedes Cabral, Ana Luna, okay, Irma Adlawan. Alam mo, nung pinanood ko, it was one of the most Filipino movies I've ever seen of the suffering of our immigrants. Sabi ko, Swiss ang may gawa nito. Oo, it had to take a Swiss to make it. But yun na nga, di ba, I'm saying nga direct, o tingnan mo, very depressing. Di ba? Ito nga yung mga, although that's the reality. I understand, that's the reality. I think it is because nga, yun yung mindset eh. Pero, tsaka kasi nga, okay, how many will take risk to do a Quezon? Okay? correct. Which costs 100 million plus. Or how many would take a risk, like even Sisa, more than 45 million. Okay? Yung chances of recovery are really, hindi ba? Yeah. Siyempre, they're there lang to make money, The producer, siyempre, first and foremost, para kumita. Okay, alam mo, ang producer, if they want to make money, they'll make labi-dabi movies, hindi ba? They'll make rom-coms, and they're like, may international value ba yan? Wale. Di ba? Wale. Okay? Now, kung gusto mo naman pa-serious ka, gumawa ka ng serious movie na talagang deep, you do movies like Sunshine, na kaya lang naman siya kumita dahil ang ganda ng word of mouth, hindi ba? Ni Antonetta Naon Okay? So, hindi ba yun ang mga problema na? Okay, may follow-up there. So, at least, parang hindi lang pala mga Pilipino ang gumagawa ng mga pelikulang tungkol sa Pilipino. Like you mentioned nga, may Swiss na gumagawa, sumusugal sila. Yung, for us to be able to be in the global stage, do you think that's going to happen at least while you're there as the chairman and CEO of FDCP? One lang, Grabe ka naman. isang pelikula. Hindi, di ba? Parang Grabe ka naman. challenge. What is the name again of your co-host? What is the name of Ricky, the- si Ricky. This is Ricky Matay. Ricky, alam mo yung co-host mo, pinaparusahan ako. Kaya nga po tumatahimik na lang ako eh. Gusto ko na manood. Gusto ko na mag-popcorn. Hindi mo nakakatawa. Parang direct may kasalanan ka ba kay Patty? Hindi, kasi believe ako kay Direct Joey. Imagine, pero kasi Direct Joey, ako yung mga pelikula na pinood ko sa'yo, syempre yung mga kasal-kasali ka ba, yung mga ganon, yung mga rom-com. Yun kasi soccer ako. Like I said, I watch a movie. Because it's light. Because It's it's happy. light. I want to go home entertain. Ayoko yung mabibigat na parang, ay, ako Pilipino ako, ang hirap talagang mahalin ng Pilipinas. Pero, Direct, 2.5 years, you yourself said, you just need one. You just need one movie and breakthrough na pwede na, pag malaki talaga na obra maestra. Kakayanin nyo ba?
Wow! Wow! Challenge! Ricky, ba't ganyan ang tanong sa akin? Because Pati, bakit ka ganyan? Alam mo, ang I first believe- lady, Oo. ang first lady, ang binigay na mission sa amin ng Film Academy is manominate ang isang Filipino film sa Oscar. Ay, sa Magellan na nga. Oo. Sabi ko, okay, kasi it's not as simple as that, no? Ikaw naman, you want that within my term, Yes. may masterpiece na lumabas. Okay, I Yes. promise I will try. Oo, Okay? oo. Is there one in the works? Naks! I, Secret! meron akong alam na isa na ginagawa, okay, na it's not a happy movie again. Again. It's not for you, Patty. not a happy It's not for movie. you. Okay. It's not for you, Patty, because the topic it's not a happy movie. But itong ginagawa ng FDCP, we are giving a grant to as much as 10 million pesos na ibibigay sa filmmaker if they can create a movie which is Filipino but with global appeal. At saka ito, no commercial constraint ito. Walang commercial demands ito. Right now, na shortlist na namin, there are 20 projects. Wow. Na out of those 20 projects, yung iba doon, ang gaganda. At saka ano to, Iba doon, ang gaganda. mga new filmmakers or ano na to, mga batikan na mga producers? Meron may mga bagong filmmaker at saka merong mga relatively veterano. Kasi pag sinabi mo veterano, yung kami na ni Joel Lamangan yan, mga lolo. Wala namang ganun na, hindi ba? So, meron mga nagsisikusbungan. Okay? Yan, okay. So, we're keeping our fingers crossed. Mapagbigyan lang talaga At saka sana makahanap tayo ng mga producer na yung mga katulad daw nila ng mga gumawa ng Goyo at saka ng General Luna at ng Quezon. Gombusa, Quezon, correct. Kaya yung katulad ni Joji Alonso, Attorney Joji, Yes, si Attorney na Joji. gawa ng gawa, hindi ba? Oo. Kasi yung mga large corporations, mga multimedia companies, they always take into consideration kasi hindi ba the financial profile of their company. Oo. Ako lang siguro, Direk, one last question for me, no? Kasi ano Yeah. po ba yung talagang masasabi natin metrics or batayan para masabi na ito, pwede ko ipasok ito, pwede ko ipasa ito for a grant kasi alam mo yan, it can reach the global audience but it still has the Filipino taste. Kung baga, ano po yung formula? Is there Na hinahanap? is there a magic formula po ba? Whether it's light, whether it's dark, but it can No, you know pass what, the Ricky, international market? One big change that we implemented when Tirso and I stepped into these shoes is that FDCP usually would select a very independent body of assessors as to who will get grants. Hindi kami ang pumipili. Kumukuha kami ng mga eksperto both here and abroad to assess. They're usually filmmakers, they're usually producers, they're usually practitioners, including academicians. Okay? So, kami, hands off kami. O kayo pumili, kung sino pinili nyo, gagalangin namin, rerespetuhin namin yung pinili ninyo. Like ito sa aming program na isa pelikula, Ricky, there were 94 entries. 94 entries. Yeah, Then there's a group of Wow. 5, a committee of 5 who, cut them down to 20. Okay? And then from this 20, magiging 10. Tapos meron na kaming 5 na mag-a-assess kung sino makakakuha ng grant. And these are, people of unquestionable reputation. And those 5 na yon, 2 are foreigners. 2 are foreigners. And they're usually people who have a certain sense of what makes a movie have a global appeal. Yung ganun. Direk, my last question. Aside from making film, is it also part of FDCP's ambition to train? Like whether to send abroad, let's say, a pool of screenwriters, a pool of potential good directors, a pool of lighting directors, production designers, all these, di ba, that make a good film. Hindi lang naman sa direktor o sa artista. Behind the scene, behind the camera, di ba, lahat mga ito. Para nakikita ko, kailangan pa talaga i-level up natin di ba? Yeah. Baka kailangan ng transfer of technology and hindi natin makukuha dito. But if they get training abroad, Alam mo, dalawang agencies ang gumagawa niyan. Ang Film Academy of the Philippines through the guilds, and then the FDCP. Sa amin yung mga foreign people coming in. Anyway, yung mga foreigners na pupunta rito, talaga yan ang ginigir namin. You just do not realize how many workshops we have. Okay, you don't realize. Ang dami-dami naming workshops. And you know what?
some of these workshops are in the provinces. Oh, good. Oo. Para Oh, at they're least in the provinces, Yeah. held in the various cinematheques. Okay? oo. So, you know, ang dami mga possibilities na ganyan. Ayun. Naku, very nice Oo. to hear. Naku, Direk Joey. See, very interesting pag lagi ikaw ang kausap namin eh. At talagang, oo, nabubuhayan talaga. At talaga Yun. nagkakaroon ng pag-asa talaga ang mga pelikulang Pilipino. Maraming salamat, Direk Joey, sa iyong No, panahon. thank you for having me. Nako, Thank you, Direk. anything to help promote Philippine cinema. Talagang kailangan natin buhayin ulit yan para talaga marami kasing nakikinabang sa industriya na yan. Maraming umaasa sa film industry talaga. Maraming salamat muli, Thank Direk you po. Joey. Thank you. And then, you know, I am really grateful to be given the opportunity of doing this job. And with yeah. the limited amount of time that I will be holding office, we all made a promise that, you know, we will, you know, try our best to do as much as we can. Yeah. And thank you for supporting us. Of course, Thank you you, have Direk. our 100% support. Yan po si Director Joey Javier Reyes, ang Chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines. Thank you very much. Thank you. po. Thank you. Ayan po. Ngayong Abril 3, ginugunita natin ang buhay at pamana ni Direk Lino Broca, isang batikang direktor at tagapagsulong ng karapatang pantao sa Pilipinas. Kilala sa kanyang mga pelikulang tumatalakay sa lipunan at hustisya. Iniwan po ni Direk Lino Broca ang isang walang kapantay na marka sa kulturang Pilipino at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga filmmakers. Balikan natin ang kanyang kwento dito sa ASPN, Araw sa Pilipinas Noon. Panoorin po natin ito. Isinilang si Catalino Ortiz Broca, na mas kilalang si Lino Broca, noong April 3, 1939 sa Pilar, Sorsogon. Ipinanganak siya sa mahirap na pamilya at maaga rin siyang naulila sa ama. Dahil sa kanilang sitwasyon, nagdesisyon ang kanyang ina na umuwi na lang sa kanyang bayang Sinilangan sa San Jose, Nueva Ecija. Doon na lumaki si Lino. Natapos ni Lino ang kanyang pag-aaral sa Nueva Ecija High School noong 1956. Bata pa lang si Lino ay nakita na siya ng pagkahilig sa pelikula. Nakakuha si Lino ng scholarship sa University of the Philippines, Diliman, bagamat nawala ito sa kanya sa pagtatapos ng unang taon niya sa kolehiyo. Umalis si Lino ng universidad at nasama sa gawain ng mga misyonaryo sa Hawaii. Gumawa siya doon ng mga stage play at iba pang pagtatanghal para makakalap ng pondo para sa kanilang misyon. Bumalik si Lino sa Pilipinas noong 1968. Napasama siya sa katatag lang noon na Philippine Educational Theater Association o PETA. Doon gumawa siya ng mga script at namuno sa ilang mga gawain ng teatro hanggang sa naging direktor siya ng television drama show nito. Noong 1970, naging direktor siya para sa pelikulang Wanted Perfect Mother. Nagtagumpay ito sa takilya at umani ng papuri. Nakakuha pa ito ng award para sa Best Screenplay sa Metro Manila Film Festival. Sa taon ding yon, naging direktor din si Lino ng pelikulang Santiago. Dito siya unang binigyan ng parangal bilang Best Director na iginawad sa kanya ng Citizens Council for Mass Media. Noong 1974, napunta sa kanya ang pamumuno ng PETA. Kasamang ilang kaibigan, itinatag ni Lino ang movie production company na Cine Manila. Sa ilalim nito, ginawa ni Lino ang pelikulang Tinimbang Ka Ngunit Kulang na nagpanalo para sa kanya ng isa pang Best Director Award mula naman sa FAMAS. Nakagawa pa ng 3 pelikula ang Cine Manila pero nagsara rin ito. Nalubog sa utang si Lino. Nakatanggap siya ng mga alok mula mismo sa pamalang Marcos na gumawa ng mga pelikulang pabor sa martial law. Tinanggihan niya ito at mas piniling gumawa ng mga pelikulang sumasalamin sa tunay na nangyayari sa lipunan noong mga panahong iyon. Ginawa niya ang kanyang mga obra maestra tulad ng Maynila sa Kuko ng Liwanag, Insyang, Bona at Angela Marcado. Noong 1983, binuo ni Lino ang Samahang Concerned Artists of the Philippines na nagsulong sa ideya na ang mga alagad ng sining ay mamamayan muna na kailangan manindigan sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Kinundenan niya ang censorship at panunupil. Ipinaglaban niya ang kapakanan ng mga magsasaka at ordinaryong manggagawa. Nakikisa siya sa pakikibaka laban sa mga pang-aabuso.
Noong 1985, naaresto si Lino at nakulong na mahigit kalahating buwan dahil sa pagsama niya sa isang nationwide strike ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Nagpatuloy ang pakikibaka ni Lino kahit noon tapos na ang martial law. Nagpatuloy rin siya sa paggawa ng mga pelikulang umantig sa damdamin at kaisipan ng mga tao. Noong May 22, 1991, naaksidente ang kotseng sinakyan ni Lino at ng isang kaibigan sa Quezon City. Bumangga ang sinasakyan nilang kotse sa isang poste ng kuryente matapos iwasan ng isang tricycle na biglang umanong kumabig sa harapan nito. Dinala sa ospital si Lino pero idineklara siyang dead on arrival. Noong 1997, kinilala si Lino Broca bilang National Artist for Film. Isinama rin ang kanyang pangalan sa Wall of Remembrance sa bantayog ng mga bayani. Kinilala rin siya ng University of the Philippines para dito. Nakakamiss si Direk Lino Broca kasi talaga ako nung nabubuhay yan, pinapanood ko lahat ng mga pelikula niya, lalo na yung mga starring ni Hilda Coronel. Ano ba yung mga sikat niya? Maynila, sa Kuko ng Liwanag, yung mga ganyan. Ano pa ba yung isa niya? Insyang. Nako, ang gaganda ng mga pelikula ni Mga Lino Broca. award-winning ba? Award-winning talaga. I think he was really advanced. Talagang he was ahead of his time. And tragically, he died in a car accident So, sayang talaga si Direk Lino Broca. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information ASPN. Okay, ang sambayanan po, pinusuhan natin. Ito nga ang ating question of the day. Anong inyong favorite summer merienda sa probinsya? Panoorin po natin ito. Ang favorite summer merienda ko po is mais con hielo and sorbetes. Because refreshing po sila kainin and perfect for the weather po. Yung fruit juice po, buko juice, ganun, mga ice cream po. Ganun po yung lagi namin ginagawa tuwing summer po. Mais con hielo kasi simple lang siya pero sobrang refreshing niya tuwing summer kasi sobrang init. Kakigori po tawag namin. It looks like mahalo-halo din po pero only syrup lang ang nilalagay po dun. Okay, so anong favorite mo? Merienda nga? Binatog, mula sa Cagayan. Oo, Yan. ako sabi ko nga, ginataan na halo-halong gusto ko. Yung gusto ko dyan, yung bilo-bilo. Anong probinsya galing yun? Ewan ko, Tagalog yata yun Tagalog, Tapos oo. basta gusto ko pag nagmimerienda ako, pag nasa probinsya ako, gusto ko yung mga pansit. Ibang Pansit. klaseng pansit. Pag Pansit oo. palabok, Oo, malabon, oo. kanton. Pero parang lahat naman kasi nandito na sa Maynila din. Pero Ayun iba na pa rin nga. yung luto at Yung luto pagprepara iba. nila. Oo, tsaka each Oo. region has a different style of cooking. Like Tama, adobo. tama. Hindi naman pare-pareho yung adobo na recipe. May puting adobo, may Oo. dilaw na adobo, may adobo na may mani, may adobo na may itlog na hard-boiled egg. Oo, oo, 'Di ba? May ano pa ba yung mga iba? May puting adobo. Yun na nga, puting Oo, adobo. puting Suka suka, lang yun, ano, ginagamit. suka. Or yung adobo na may ginagamit yung banana blossom, iba Oo. manamis ng konti. Oo, Di sarap ba? naman. Ako, mukhang adobo yung kakainin natin mamaya, Pati. Oo nga. Okay. Ricky girl? At dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan na paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, party po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay po ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan po natin lahat ng ating mga problema. Mag-food trip tayo. Naku, ayan, mga paborito natin pagkain, kainin na natin, gumala at gumawa tayo ng mga masasayang alaala. At syempre, patuloy pa rin po tayong manalangin. Kaya tutok na ulit dito sa Lunes, dito lang sa Ano sa palagay nyo? Susunod po ang Kada Umaga Girl! At mamaya alas 9:30 ng gabi, Mata ng Agla International. Dito lang sa Net 25. Happy weekend! Happy long weekend! See you everybody!